master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 12:11 hanggang 12:20. Kabanata 12:11, Anak ng Kaliwang Ministro, G. Hari, mayroon akong gustong pag-usapan sa iyo. Isang oras matapos bugbugin, naupo si Dominic Pendleton sa malaking kama ng hotel, tinawag ang kanyang pinakamaasahang tauhan upang hilahin palayo ang mga bangkay ng dalawang bodyguard na dating inayos ni Bright King para bantayan siya. Dahil matagal na siyang nasa negosyong ito, mayroon na siyang sariling mga tapat na tagasunod. Pero dahil sa mga impormante ni Bright King, palagi silang nananatili sa dilim. Ngayon, sa wakas ay napatunayang kapakipakinabang na rin ang mga ito. Hawak niya ang kanyang telepono, kausap si Bright King. Walang pagpipilian si Dominic Pendleton. Kung hindi niya ibibigay ang pera, mamamatay siya. Kung gagawin niya iyon, mamamatay pa rin siya. Ang Royal Court ay isang halimaw na lumalamon ng mga tao nang hindi iniluluwa ang kanilang mga buto. Kaysa patayin ng walang magawa, mas mabuting magsama na lang siya ng ilan. Nang makita niyang tumalon ang isang binata mula sa ika-19 na palapag, pakiramdam niya ay maaari na siyang sumugal. Paano kung nagtagumpay siya? Kahit ang pagkabigo ay hindi magiging kawalan. Ang mamatay ay kamatayan, lalaban siya hanggang sa huling hininga niya. Dominic Pendleton, anong mga panlilin lang ang ginagawa mo ngayon? Sa telepono, dahan-daang nasabi ni Bright King ang walang pakialam na boses, ang agarang bagay ngayon ay ang makuha agad ang pera. Tinawagan ako ng amo ko kaninang hapon para himukin ka, at ang tono niya ay parang hindi nasisiyahan. Kaya ko pa rin kayong bayaran ng 2 araw. Pagkatapos ng 2 araw, mag-isa ka na. Ginoong King, mayroon na akong pera. Makakaasa po kayo, makukuha ko po talaga yan. Pero, nag-alangan si Dominic Pendleton bago nagpatuloy, matagal na akong kasama ninyo, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Alam nating lahat na lilipat na ang Royal Court, isang tahimik na pinagkasunduan. Gusto kong sundin ang Royal Court, at sana ay maaprubahan ninyo. Kailangan niyang linlangan si Bright King at tiyak na kailangan niyang makuha ang tiwala nito. Hey, ang layo naman ng iniisip mo. Marahang tumawa si Bright King, pinag-iisipan ko yan. Ngayong gabi, gusto kitang iregalo ng hapunan, at maaari tayong mag-usap ng detalyado. Nitong mga nakaraang taon, nakaipon ako ng ilang pribadong pondo at nakakuha ng ilang bihirang kayamanan, pakitingnan po sana, Ginoong King, mapang-uyam na sabi ni Dominic Pendleton. Nakakatuwa naman. Anong oras mamayang gabi? Medyo natukso si Bright King. Alam niyang hindi naman mahirap makipagsabuatan ng pera si Dominic Pendleton nitong mga nakaraang taon, kung hindi, hindi niya ito pipilitin. Alas 5, sa Jade Mansion Hotel, Emperor Hall. Medyo nasasabik na sabi ni Dominic Pendleton, hihintayin kita rito. Pagkatapos nito, kinuha niya ang papel sa mesa at sinulyapan ang numero ng mobile. Pinatatag niya ang loob niya. Wala nang pagbabalik. Kumusta? Matapos kumonekta ang numero, walang pakialam na nagtanong si Julius Reed, tapos na ba? Alas 5, mansyon ng Jade. Nagngingit-ngit si Dominic Pendleton, si Bright King ay lubos na pinararangalan sa Royal Court, at kadalasan ay may kasama siyang 4 na bodyguard, lahat ay napakalakas. Mag-ingat ka, kung mabubunyag ang mga bagay-bagay, pareho tayong mamamatay. Huwag kang mag-alala tungkol sa 4, kahit 40,000 pa, papatayin ko pa rin siya. Casual na sabi ni Julius Reed at saka ibinaba ang telepono. Sana hindi ka nagbibiro. Tiningnan ni Dominic Pendleton ang kanyang telepono, ang kanyang noo ay natatakpan ng malamig na pawis. Ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring humantong sa ganap na pagkawasak. Bumantong hininga siya, tumayo, at nagbihis. Kuwait, ang Jade Mansion ang pinakasikat na restaurant sa Star City. Pag-aari ng pamilyang Donovan. Kahit sa paningin ng buong kontinente, ang Jade Mansion ay may malaking reputasyon. Dahil sa marangyang arkitektura at mga mahuhusay na chef,
Kasama ang promosyon ng pamilyang Donovan, ang Jade Mansion ay palaging puno. Sa sandaling ito, 4:30 ng hapon. Naupo si Dominic Pendleton sa pwesto ng Emperor Hall, pinagmamasdan ang ilang kalalakihan sa likuran niya, at nagngalit ang kanyang mga ngipin. Kapag hindi natuloy ang lahat, ilalabas mo na ang mga pana. Kahit sino pa ang mapatay mo, gagantimpalaan kita ng malaki. Ang mga lalaking ito ang kanyang pinakamaaasahang tagasunod, kadalasang nakatago sa mga anino. Hindi niya maaaring iwan ang kanyang buhay at kayamanan sa kamay ng mga estranghero. Kung sakaling mabaigo ang binata, gusto pa ring lumaban ni Dominic, umaasang makakabawi o tuluyang mawasak. Mabuti na lang at ang mga tauhan niya ay bihasa, kaya pa ring lumaban. Dumating na ba siya? Sumulyap si Dominic Pendleton sa kanyang relo, oras na. Hindi pa, sagot ng lalaking nakatayo sa tabi ng bintana. Sana maging maayos ang lahat. Pinagsalikop ni Dominic Pendleton ang kanyang mga kamay at tahimik na nanalangin. Swoosh! Sus Mariosep! Itinulak pabukas ang pinto. WHO! Nagulat si Dominic Pendleton. Pero nang makita niyang si Julius Reed iyon, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Magdudulot ng kain na hinala kay Bright King ang pagpunta mo ngayon, wika ni Dominic Pendleton. Sa ngayon, siya ay nasa alanganin, parang isang takot na ibon. Ang buong Star City ay nasa ilalim ng kontrol ni Neil Leocadia. Plano talaga nilang patayin ang isa sa pinakamahalagang tauhan ni Neil Leocadia sa teritoryo ni Neil Leocadia. Isa itong lubhang mapanghamong pahayag, kung tutuusin. Parang sinipa mo sa puwitan ang isang tigre. At hindi kukulangan sa matataas na takong. Sa oras na maghinala na siya, huli na ang lahat. Hinayla ni Julius Reed ang isang upuan at tahimik na naupo. Nandito na siya. Maya-maya lang, may sumigaw na isang lalaki sa tabi ng bintana. Papunta rito si Bright King kasama ang 8 bodyguard. 8. Kumatok. Biglang umupo si Dominic Pendleton sa upuan. 5 tao lang ang pinakamarami sa likuran niya. Kung talagang laban ang patutunguhan, wala talagang pag-asa na manalo. Ang tusong sorrow na iyon, si Bright King, ay naging kain na hinala na. 8 eksperto, ako'y mapapahamak. Nang mahawakan ang kanyang may bendang ulo, namutla ang mukha ni Dominic Pendleton. Nanginginig ang kanyang mga paa at kamay. 8 lang. Kumuha si Julius Reed ng tasa ng tsaa at dahan-daang nagtimpla ng tsaa para sa sarili. Nanatiling walang emosyon ang mukha niya. Sana, hindi ka nanloloko, tahimik na dasal ni Dominic Pendleton sa sarili, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang pagkataranta. Langit-ngit, itinulak pabukas ang pinto. Isang binata na nakasuot ng itim na trench coat ang pumasok sa Emperor Hall, napapaligiran ng 8 bodyguard. Ginoong hari, dali-daling tumayo si Dominic Pendleton at lumapit, habang malalim na yumuko, nakarating ka na. Hinubad ni Bright King ang kanyang mga guwantes na katad at inihagis ang mga ito sa mesa. Nang akmang uupo na siya, dama po ang tingin niya kay Julius Reed. Ano ito? Tumingin siya kay Dominic Pendleton at nanliit ang mga mata, nagtanong, kaibigan mo? O isang bodyguard? Ako. Hindi makapagsalita si Dominic Pendleton. Hindi niya nga kilala kung sino ang kausap niya, kaya anong pagpapakilala ang kaya niyang ibigay. Nandito ako para patayin ka. Inangat ni Julius Reed ang kanyang ulo at nagsalita ng may ngiti. Kumatok. Pagkatapos niyang magsalita, bumagsak sa sahig si Dominic Pendleton. Tapos na para. Tama nga. Nang matapos ni Julius Reed ang kanyang sasabihin, sabay-sabay na naglabas ng mga nakatagong armas ang 8 bodyguard, tinutukan si Julius Reed. Patayin mo ako. Natigilan si Bright King noong una, pagkatapos ay itinuro ang sarili at tumawa. Nagtanong, sigurado ka bang gusto mo akong patayin? Kilala mo ba kung sino ako? Ang galing naman. Biro naman. Anak siya ng kaliwang ministro ng North Sea. Hawak niya ang kaban ng bayan. Bukod sa hari at sa pangalawang ministro, kasama ang ilang general, siya ang pinakamaimpluwensya sa North Sea. At ngayon, may gustong pumatay sa kanya sa Star City. Sa 8 sa likod ni Bright King, 3 ang mga Grandmaster. Pumapatay ako nang hindi tinatanong kung sino ang taong iyon, bahagyang lumingon si Julius Reed at walang pakialam na sinabi, wala akong pakialam sa pagkakakilanlan mo. Sa harap ko, hindi iyon pagkakakilanlan, pinakamalaki pa, isa itong identity card.
Pinag-uusapan ang pagkakakilanlan sa harap ng soberano ng 10,000 Mountain Alliance. Parang pagkukumpara ng araw sa isang bamilya. Mabuti. Pumalakpak si Bright King at tumanggo ng nakangiti, ikaw ang unang nagsalita sa akin ng ganyan. Dominic Pendleton, napakagaling mo. Ako, lumuhad sa lupa si Dominic Pendleton, nanginginig. Dakpin ang mamamatay tao, protektahan si Ginoong Hari. Sumigaw siya ng malakas. Agad na itinaas ng 5 tapat na lalaki ang kanilang mga baril, nakatutok kay Julius Reed. Sa sitwasyong ito, tanging sa pamamagitan lamang ng pagbagsak sa binata sa harap niya maaaring mailigtas ang sarili niyang buhay. Huwag kang mag-alala, pagkatapos kong hawakan ang walang kwentang handgal na ito, pag-uusapan natin ng maayos ang pera. Hindi pinansin ni Bright King si Dominic Pendleton, sa halip ay malamig na umupo sa upuan at casual na ikinumpas ang kanyang kamay. Balihin mo muna ang kanyang mga binti, hayaan mo siyang lumuhad sa harap ng batang Panginoon na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:22, ang katotohanan, kaninong espada ang pinakamabilis na nakita mo? Sa harap ng isang agresibong bodyguard, hindi nagmadaling kumilos si Julius Reed kundi gumanti ng isang tanong. Isang espada, biglang nakita ni Bright King na nakakatawa ang binata sa harap niya. Ang pinakamabilis na espada, hindi ba't ang Lowell Tennyson? Ang North Sea Royal Court ay bahagi ng 10,000 Mountain Alliance. At ang Lowell Tennyson ay isang dakilang sekta. May interseksyon sa pagitan nila. Bilang anak ng kaliwang ministro ng North Sea, may kaunting kaalaman si Bright King tungkol sa mga malalaking sekta sa buong mundo. Ang ambisyon ng hari ng North Sea ay patalsikan ang 10,000 Mountain Alliance at umupo mismo sa posisyong iyon. At ang 10,000 Mountain Alliance, na namumuno sa lahat ng malalaking sekta. Bilang taga-pondo ng North Sea, hindi lamang alam ni Bright King ang tungkol kay Lowell Tennyson kundi binisita pa niya ito. Ang pinakamabilis na espada sa mundo ay ang aking espada. Kinuha ni Julius Reed ang tasa ng tsaa at dahan-daang humigop. Ang espada mo. Tumawa si Bright King ng malakas, napaka-interesante mong tao. Sa totoo lang, medyo nag-aalangan akong patayin ka. Sa mahigit 20 taon ng buhay ko, ikaw ang unang taong nagsabing gusto niya akong patayin. Sino siya? Ang anak ng kaliwang ministro. Matagal nang ginawang kuta ng Royal Court ang Star City, sa pamamagitan ng maraming taon ng pamamahala. May isang taong nasa sarili niyang teritoryo na nagsasabing gusto siyang patayin. Isang biro. Akala ni Bright King ay may nakasalamuha siyang baliw, na maaaring nakakatawa naman, at magandang pagtawanan. Lumuhad ka sa harap ng ating Panginoong Bright. Isang matangkad na lalaki ang naglakad sa likuran ni Julius Reed at ipinatong ang mabigat nitong kamay sa balikat nito. Ngunit pagkatapos maglabas ng kaunting puwersa, isang ekspresyon ng pagkamangha ang sumilay sa mukha ng matangkad na lalaki. Hindi niya siya kayang buhatin. Kung may magtatanong sa iyo pagkatapos ng iyong kamatayan kung sino ang may pinakamabilis na espada sa mundo, ibinaba ni Julius Reed ang kanyang tasa ng tsaa, bahagyang kumukunot ang kanyang mga labi, sabihin mong akin iyon. Sumisirit, isang guhit ng gininto ang liwanag ang sumilay. Hindi man lang nakita ni Bright King ang nangyari. Gamulong na sa lupa ang ulo ng matangkad na lalaki. Nagkalat ang dugo kahit saan. Kumurap si Bright King, sabay hawak sa mukha niya gamit ang kamay. Dugo iyon. Nakakapasong dugo ng tao. Protektahan mo siyang Master Bright. Agad na sumugod ang natitirang 7 lalaki. Puff, palihis na guhit tuldok. Biglang tumayo si Julius Reed, ang kanyang mahabang espada ay nakaamba ng walang kapantay. 4 pang lalaki ang nahulog sa mga kumpol ng dugo. Sa 8 bodyguard ni Bright King, 3 Grandmaster na lang ang natitira. Sino ka ba talaga? Nang makabawi ng kahinahunan si Bright King, nakaramdam ng takot sa unang pagkakataon. Tumayo siya, huminga ng malalim, ang bilis ng tibok ng puso niya. Sabi ko na sa iyo, tiningnan siya ni Julius Reed, hawak ang mahabang espada, ako ang papatay sa iyo. Sumakay ka, patayin mo siya, at gagantimpalaan kita ng malaki. Malakas na sigaw ni Bright King, habang nagtatago sa likod ng mga bodyguard. May 3 Grandmaster, lubos siyang nagtiwala. Natakot lang talaga siya sa biglaang galaw ng kalaban. 3 Grandmaster,
Pinagmasdan ni Julius Reed ang tatlong lalaking nasa harap niya. Mga Grandmaster talaga sila, pero ngayon pa lang nila narating ang hangganan ng martial arts. Mukhang may reputasyon ka talaga. Kahanga-hanga ang pagkakaroon ng tatlong Grandmaster bilang bodyguard. Kalantang. Inilapag ni Julius Reed ang kanyang espadang long knight sa mesa, habang nakatingin sa tatlong lalaki, hindi ko kailangan ng espada para patayin kayo. Mayabang. Isang Grandmaster, na nakaramdam ng hiya, ay mahigpit na naikuyom ang kanyang mga kamao. Ganoon ba? Tumaas ang kilay ni Julius Reed, nagsasabi lang ako ng totoo. Sumisirit. Sa sumunod na sandali, siya ay naging malabo. Bago pa makapag-react ang nagsasalitang Grandmaster, nakahawak na sa leeg niya ang kanang kamay ni Julius Reed. Pinaikot niya siya ng marahas. Swoosh! Susmariosep! Bumagsak sa lupa ang Grandmaster, at may tumutulo na dugo mula sa kanyang bibig. Pumutok. Bago pa siya makapag-react, umapak na si Julius Reed. Diretso siyang humakbang at binali ang leeg ng kalaban. Nanginginig ang katawan ng Grandmaster. Namatay siya agad. Sa isang kisap mata, isang Grandmaster ang napatay. Ang natitirang dalawa, natigilan sa kanilang kinatatayuan. Anong klaseng halimaw ito? Pagkatapos maging mga Grandmaster, pareho silang lubos na iginagalang ng mga martial artist. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, pinagdudahan nila ang kanilang buhay. Isang marangal na Grandmaster, napatay sa isang iglap. Sabay na ba tayo, o isa-isa? Pumalakpak si Julius Reed, tumingin sa dalawang lalaking natulala at umiling, huwag na. Ako na ang magdedesisyon para sa inyo. Pagkasabi niyan, bigla siyang sumugod. Pumutok. Malakas na tumama ang siko ni Julius Reed, na direktang nabasag ang tadyang ng dalawang Grandmaster. Kumabog. 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 Napaatras ng ilang hakbang ang dalawang lalaki, hindi man lang huminga ng malalim. Paf! Palihis na guhit tuldok-tuldok-tuldok. Dalawang chopstick, ayon sa pagkakabanggit, ang tumusok sa kanilang mga puso. Sige, pwede ba tayong mag-usap ngayon? Naupo si Julius Reed sa isang upuan, nakatingin sa takot na maliwanag na hari sa harap niya at inihilig ang kanyang ulo. Hindi ka ba uupo? Umupo ka. Uupo ako. Nanghina ang mga binti ni Bright King, at mabilis siyang napaupo sa isang upuan, nanginginig ang buong katawan. At si Dominic Pendleton na nakahandusay sa lupa ay lalong natulala. Nakita na niya si Julius Reed na tumalon mula sa ika-19 na palapag dati at alam niyang may kakayahan ito. Pero hindi niya kailanman inakala na halos maladyos pala ito. Ako. Bago pa makapagsalita si Dominic Pendleton, direktang pinutol siya ni Julius Reed, plano mo lang ba akong pagtaksilin? Hindi. Habang nakatingin sa mga bangkay na nakakalat sa lupa, medyo hindi malinaw ang pananalita ni Dominic Pendleton. Halos ikamati niya ang pagsisisi. Hindi ako nagkukulang ng pera, walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Hindi naunawaan ni Dominic Pendleton ang kahulugan ng pangungusap na ito. Kaya, hindi ko kailangan ang kayamanan mo. Bahagyang tumawa si Julius Reed, biglang tumilapon ang tasa niya mula sa kamay niya. Oy, Susmariosep, ang tasa ng tsaa, parang isang pana, ay direktang tumama sa gitna ng noo ni Dominic Pendleton. Nabasag ito ng pira-piraso. At si Dominic Pendleton. Namatay ng dilat ang mga mata. Oy, Susmariosep. Matapos patayin si Dominic Pendleton, marahas na hinampas ni Julius Reed ang mesa, at 5 chopstick ang nanginig mula rito. Oy, Susmariosep, bahagyang kumaway ang kanang kamay niya. 5 chopstick, parang mga pana. Ang direktang tumagos sa puso ng mga katiwala ni Dominic Pendleton. Dahil sa malakas na impact, nontog ang 5 lalaki sa pader. Ngayon, tahimik na. Si Julius Reed, habang nakatingin sa takot pa ring si Bright King sa harap niya, ay magaan na nagtanong, ano ang papel mo sa korte ng imperyo? Walang tugon. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakakabawi si Bright King mula sa pagkabigla. Pasensya na, kinakausap kita. Magpakita ka naman ng kahit kaunting respeto. Si Julius Reed, na kumakatok sa mesa gamit ang Grand Knight Sword, ay natakot ng husto si Bright King. Ako, sa labas, ako ang punong opisyal sa pananalapi. Manhid na pinunasan ni Bright King ang dugo sa kanyang mukha, blanko ang kanyang isipan. Ang korte ng imperyo,
Ito ang labi ng North Sea, kung gayon sino ang kasalukuyang hari ng korte ng imperyo. Muling tanong ni Julius Reed. Ito ay Everton Davenport. Huminga ng malalim si Bright King, nakatali na ang dila niya habang nagsasalita. Nakakatakot ito. 3 Grandmaster, bago pa man sila makagalaw, ay napatay na. Everton Davenport. Bahagyang kumunot ang noo ni Julius Reed, at muling nagtanong, sa labanan sa The North Sea, hindi ba patay na ang Everton Davenport? Sa pagkakaalam ko, ginaya ni Kyler Reed ang Everton Davenport para magsimula ng isang pambansang digmaan, at pagkatapos ng pagkatalo, napatay ang tunay na Everton Davenport. Hindi ba't nakasabit pa rin ang ulo niya sa pader ng lungsod ng Ivory Bay? Ito ang impormasyon mula kina Knight Ferry at Lily Jordan. Hindi dapat magkaroon ng pagkakamali. Paano mo nalaman? Nanlalaki ang mga mata ni Bright King, at hindi makapaniwalang tanong, ito ay. Nagtatanong ako, sumagot ka. Malamig na sabi ni Julius Reed. Sige. Nagngingit-ngit si Bright King at sinabing, ginaya ni Kyler Reed ang Everton Davenport sa utos ni Baylor Davenport, na siya namang kumilos ayon sa utos ng Everton Davenport. Ang ulong nakasabit sa Ivory Bay ay sa iba. Sa pagkakaalam ko, pagkatapos niyang matanggap ang mga utos na ito saka siya kumilos. Kung matatalo, maaari niyang iimbento ang sarili niyang kamatayan. Sinasabing ang taong iyon ay isang katulong ng Grandmaster ng 10,000 Mountain Alliance. Ang pambansang labanan sa The North Sea ay isang kolaborasyon sa pagitan ng katulong ng Grandmaster at ng hari ng The North Sea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 113 tulong sa loob ng marinig niya ang mga salitang ito, bahagyang kinaibot ang mga daliri ni Julius Reed. Tama ba ang balita? Malamig niyang tanong. Ang katulong at ang hari ng North Sea ay nagsabuatan, nagplano upang sakupin ang bundok de Marco. Ang aking ama ang kaliwang ministro ng North Sea. Narinig ko ang lahat ng ito mula sa kanya. Hindi dapat magkaroon ng anumang pagkakamali, lumuhad si Bright King sa lupa, sandaling nag-atubili, at pagkatapos ay nagpasyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Ang kanyang pakikitungo kay Dominic Pendleton ay purong pinansyal na usapin. Bihirang talakayin ni Bright King ang mga bagay tungkol kay Neil Leocadia. Ang alam lang ni Dominic Pendleton ay isa siyang maimpluwensyang tao sa North Sea ngunit hindi niya alam na siya ay anak ng kaliwang ministro na kumokontrol sa buong pitaka ng North Sea. Ngayon, sa pagbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan, tila may itinatagong intensyon si Bright King na pangalagaan ang sarili. Sa pakikisalamuha kay Neil Leocadia, alam na alam niya ang isang katotohanan. Kung mas mataas ang iyong katayuan, mas maliit ang posibilidad na mamatay ka. Kaliwang ministro, sumandal si Julius Reed sa kanyang upuan, hinawakan ang ilong nito, at saka nagtanong, kung gayon, alam mo ba kung sinong katulong ang nakipagsabuatan sa hari ng North Sea para simulan ang rebelyong ito? Minsan nang sumugod si Eli Ezer Pine sa kampo ng Wolf Cavalry, dala ang mabibigat na armas ng 10,000 Mountain Alliance upang itaboy ang North Sea, na sa teorya ay hindi ito makakarating. Pero para sa natitirang 3, hindi ko talaga alam. Ang bagay na ito ay isang malaking sikreto ng North Sea. Kung hindi lang ito nabanggit sa akin ng aking ama noong lasing ako, hindi ko sana malalaman kung ano ang nangyayari ngayon. Tila nag-aalala si Bright King na baka hindi siya paniwalaan ng lalaking nasa harap niya at mabilis na idinagdag, nang dumating si Neil Leocadia sa Star City, nasa teenager pa lang ako noon, hindi ako kasali sa core group. Noong panahong iyon, ang alam ko lang ay nakatakas na ang Everton Davenport nang hindi napapansin ng lahat at pumunta sa Star City, at wala na akong ibang alam pa. Naniniwala ako sa iyo. Tumayo si Julius Reed, kinuha ang kanyang longsword. Dahan-daang hinaplos ng kanang kamay niya ang talam. Huwag mo akong patayin. Nang makita ito, nanigas ang ulo ni Bright King, at mabilis na kumurap ang kanyang mga mata. Tumalon ang puso niya papasok sa lalamunan niya. Nasabi mo na rin, anak ka ng kaliwang ministro ng North Sea, paano kita mapapatay ng walang ingat? Hindi pa tapos magsalita si Julius Reed nang pumutok ang longsword na hawak niya. Mag-click, binasag ng longsword ang pintong kahoy ng pribadong silid, dahilan para maipit ang isang lalaki sa dingding ng pasilyo. Nang inig ang lalaki, umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig, at agad siyang namatay.
Ang lalaki mo. Diretso na lumabas si Julius Reed ng pribadong silid, ang kanang kamay ay nakapatong sa hawakan ng espada, at mabilis na hinugot ang longsword. Nababalot pa rin ng dugo ang talam. Kumukulong dugo. Kumabog. Bumagsak sa lupa ang katawan ng lalaki na parang tambak ng putik. Nanlamig. Hindi ang lalaking to. Mabilis na bumangon mula sa sahig si Bright King, nanginginig habang nakatayo sa pintuan. Naaalala ko na ngayon. Nang makita ang mukha ng lalaki, huminga siya ng malalim, sabay turo sa bangkay na nakahiga sa lupa. Siya ay mula sa pamilya Donovan. Mukhang isa siya sa mga tao ng Finnegan Springs. Ang pamilyang Donovan, bilang isa sa mga kilalang pamilya sa Star City, ay may malapit na ugnayan sa korte ng imperyo. At si Branley Sinclair, taon-taon, ay nagbibigay ng napakalaking halaga ng pera sa korte ng imperyo. Bilang asawa ni Branley Sinclair, madalas na nakikipag-ugnayan si Finnegan Springs kay Bright King. Ang mga ingat yaman ay karaniwang may mabuting memorya. Kahit 2 o 3 beses pa lang silang nagkita, agad na nakilala ni Bright King ang pagkakakilanlan ng lalaki. Finnegan Springs. Yumuko si Julius Reed at pinunasan ang kanyang espadang may bahid ng dugo sa katawan ng lalaki. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Nagsanib puwersa sina Finnegan Springs at Branley Sinclair, na nagpahina sa tagumpay ni Dawson Carmichael. Sadyang pinapahiya ni Julius Reed ang Finnegan Springs ngayon, sa totoo lang ay balak niyang panatagin si Dawson Carmichael sa pamamagitan ng paglilinaw ng sarili niyang paninindigan. Hindi inaasahan, hindi na napigilan ni Finnegan Springs ang sarili at handang kumilos. Imposibleng mali ang pagkakaalala ko. Kahit wala akong ibang kakayahan, pagdating sa pagkilala ng tao, ako ang pinakamahusay. Kinuyam ni Bright King ang kanyang mga kamao at dahan-daang niluwagan ang mga ito, tila ayaw niyang masyadong mag-alala. Hindi mahalaga. Bam! Tunog. Isinara ni Julius Reed ang pinto. Ano pa ang alam mo tungkol sa mga bagay sa the North Sea? Bumalik siya sa kanyang upuan, umupo, at nagtimpla ng tsaa para sa sarili. Ang mga nangungunang hotel ay talagang karapat-dapat sa kanilang reputasyon. Kahit ang tsaa ay masarap. Nabalitaan kong nakipag-alyansa na ang Northern King kay Pendleton. Si Pendleton ay panipi. Kilala ko si Pendleton, at alam ko ang tungkol sa Seven Veins. Magsalita ka lang ng diretso, putol ni Julius Reed kay Bright King, tumutok ka sa mga pangunahing punto. Ikaw, nanlaki ang mga mata ni Bright King. Alam ba niya ang lahat tungkol sa mga pangyayari kay Pendleton? Ipinadala ng Hari ng Hilaga ang pamumuno sa the North Sea kay Andrew Pendleton, ang ampon na anak ng kasalukuyang hierarch ng Pendleton Alliance. Matapos matanggap ang pamumuno, personal na papatayin ni Andrew ang kanyang ama at aakyat sa posisyon ng hierarch ng Alliance. Sa oras na iyon, ang the North Sea at Pendleton ay magtitipon sa DeMarco Mount. Habang nagsasalita siya, pinagmasdan niya ang ekspresyon ni Julius Reed. Sa kanyang pagkadismaya, nanatiling hindi nagbago ang mukha ni Julius Reed sa buong pangyayari. Napakakalma, at tila, alam na niya ang lahat. Si Andrew, na orihinal na ampon na anak ng hierarkiya ni Pendleton. Naalala ni Julius Reed ang liham na nakita niya sa punong himpilan ng Shadowgate. Hindi niya mapigil ang mapabuntong hininga, sa wakas, hindi na mapigilan ng Hari ng Hilaga ang sarili. Maraming impormasyon ang dala ng mga salita ni Bright King. Kung hindi niya ito narinig, inakala talaga niyang napalitan na ang Everton Davenport ni Kyler Reed at namatay ng hindi makatarungan. Kaya tila, ang North Sea ay hindi naman talaga inosente. Habang iniisip ito, isang figure ang lumitaw sa isipan ni Julius Reed. Ian Jordan. Kung kaya ng Everton Davenport na magpanggap na patay, posible kayang si Ian Jordan. May gusto akong itanong sa iyo. Sumando si Julius Reed kay Bright King, ang braso ay nakapatong sa mesa, at nakangiting nagtanong, dahil hindi pa patay ang Everton Davenport, ano ang ginagawa ni Baylor Davenport sa pagpapagulo ng mga bagay-bagay sa Gonzales City? Lumitaw si Baylor Davenport sa Gonzales City, kasama ang suporta ni na Elder Kyler Reed at ng Town North King na nangunguna sa North Sea Cavalry, na bumuo ng isang napakalakas na puwersa. Ang puwersang ito, sa ilalim ng bandila ng pagpapanumbalik ng bansa, ay nagdulot kay Julius Reed ng maraming problema sa lalawigan ng Five River.
Naniwala pa nga siya minsan na tunay na namatay si Everton Davenport at si Baylor Davenport ang ulilang iniwan ng The North Sea. Pero hindi niya inaasahan na muling magbabago ang sitwasyon. Lumilikha ng kalituhan. Narinig ko mula sa aking ama na nangangahulugan ito ng parehong pagsasanay kay Baylor Davenport at pagkalito sa paningin ng banal na pinuno, nahahayaan siyang itoon ang lahat ng kanyang atensyon sa Gonzales City, habang kami ay lumihis mula sa Star City patungong DeMarco Mount upang agawin ang kapangyarihan. Walang itinago si Bright King, sinabi niya ang lahat ng alam niya. Sa ganoong mga sitwasyon, wala siyang ibang pagpipilian. Dahil alam ng katapat niya kahit ang tungkol kay Pendleton, tiyak na isa siyang mahalagang tao. Ang pagbigkas ng maling pahayag at pagkawala ng kanyang buhay ay lubos na hindi karapat-dapat. DeMarco Mount. Dahil sa mahigpit na seguridad nito at sa Wolf Cavalry doon, sigurado ka bang magagawa ito kung kasama lang ang The North Sea at Pendleton? Tinaasan ni Julius Reed ang isang kilay, dahil medyo katawa-tawa ito. Kahit wala siya roon, ang pundasyon ni DeMarco Mount na ilang libong taon na ang tanda at ang Wolf Cavalry na naroon, paano mauulit ang kasaysayan? Noong nakaraan, naubos na ng North Sea ang mga yaman ng bansa, halos hindi na umabot sa hangganan ng bundok DeMarco. At iyon ay nanggaling sa isang turncoat na nangunguna. Nang kumilos ang Wolf Cavalry, direktang naitaboy ang North Sea. Noong nakaraan, nabanggit mo na mayroon kang katulong bilang katuwang sa loob. Pero sa pagkakataong ito, matagal nang humihina ang korte ng hari sa Hilaga, at ang pakikipagtulungan sa isang pile na si Pendleton ay parang paghagis ng mga itlog sa bato. Umiling si Julius Reed habang nakangiti, maaaring mali ang impormasyon mo. Hindi ako nagsinungaling. Mahinang bulong ni Bright King, paano kung sa pagkakataong ito, mayroon pa ring katulong na nagsisilbing tagaloob. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 12:14, ano sa palagay mo? Ulitin mo iyan. Putok. Yumuko si Julius Reed sa mesa gamit ang dalawang kamay, malamig na nagliliyab ang mga mata, matamang nakatitig kay Bright King. Si Eli Ezerpine lang ang meron si DeMarco Mount. Nang maalala na minsang nabanggit ni Cole Nelson ang posibleng pagtataksil ni Eli Ezerpine, agad na nanigas ang kanyang puso. Nasa tabi niya si Lillian Thompson, habang iniimbestigahan ni Grace River ang kinaroroonan ni Isabella Worm. At Isabella, mainit. Noong palihim na pag-atake ni Tyler Thomas sa Thunder Peak Hall, tinawagan niya si Julius Reed, at sinabing papunta si Isabella Worm sa Ghost Market sa Swimming City. Sa apat, si Eli Ezerpine ang pinakamaliit ang posibilidad na magtaksil sa kanya. Ngunit ang mga salita ni Bright King ay nagpaisip sa kanya ng kaunti. Hindi ako nagsisinungaling. Kumatok. Ang anak ng kaliwang ministro, ang tagapangasiwa ng pitaka para sa maharlikang korte ng North Sea, ay napaluhod, nanginginig ang buong katawan, sumusumpa ako sa langit. Saan mo nakuha ang impormasyong ito? Pinakalma ni Julius Reed ang kanyang emosyon at walang pakialam na nagtanong. Ang aking ama ang kaliwang ministro, alam na alam niya ang bagay na ito. Kapag naibalik na ang hilagang dagat, dapat pangasiwaan ng kaliwang ministro ang paglilipat ng kapangyarihan sa lahat ng opisyal sibil. Ngunit hindi niya tinukoy kung sinong katulong, na hindi binanggit ng hari ng hilagang dagat. Oo. Tila biglang may naalala si Bright King, sabay hampas ng kanyang ulo, Isabella Worm. Si Isabella Worm ang vein holder ng Bid Pulse, dadalhin niya ang Divine Dragon Tripod sa maharlikang korte upang makipagkita sa hari ng The North Sea. Bam! Tunog. Pagkasabi niya ng mga salitang ito, nabasag ang mesa sa pribadong silid. Sa sobrang takot ni Bright King ay nanginig siya, napaluhod agad nang hindi alam ang gagawin. Pupunta si Isabella Worm sa Star City. Mariing pinagpag ni Julius Reed ang kanyang manggas, at agad na naglaho ang alikabok. Oo, malapit nang dalhin ni Isabella Worm ang Divine Dragon Tripod para iregalo sa hari ng North Sea. Kumakabog ng malakas ang puso ni Bright King, ang kanyang mukha ay namumutla ng husto. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbago ang emosyon ng lalaking nasa harap niya. Ang pamilihan ng multo sa Swimming City, ang maharlikang korte ng Star City. Kinuha ni Julius Reed ang kanyang mobile phone at tinawagan si Tyler Thomas. Walang sagot, agad niyang napagtanto. Isabella Worm, sana hindi mo ako pinagtaksilan. Kahit na isa ka sa 7 ugat.
Ang kawalan ng kakayahang kontaken si Tyler Thomas ay nangangahulugan na malamang ay kontrolado na siya. At ang Thunder Peak Hall ay maaaring nasa ilalim ng kontrol ni Isabella Worm. Sa unang tawag na iyon, malamang na natanggap ni Tyler Thomas ang tawag sa ilalim ng direksyon ni Isabella Worm. Bakit mo pa ipinapalam sa akin na taga Thunder Peak Hall ka, at iginuguide mo pa ako papunta sa Ghost Market sa Swimming City? Bulong ni Julius Reed sa sarili. Isa ba itong kunwaring pakana para sa pananakit? Sa pamamagitan ng pagbubunyag ng sarili niyang pagkakakilanlan, umaasa ba siyang maalis ang mga hinala ni Julius Reed? O para akitin siya papunta sa Swimming City, habang tahimik na nakipagkita si Isabella Worm sa hari ng North Sea? Siguro hindi ganoon ka-simple ang sitwasyon noon. Palso ng bids. Hindi inaasahan, si Isabella Worm pala ang vein holder ng bid pulse. Nagtatago sa tabi niya sa lahat ng oras na ito. Kilala mo ba si Ian Jordan? Mahinahong tanong ni Julius Reed, nang salakayin ng North Sea ang DeMarco Mount, si Ian Jordan lamang ang tumayo sa tarangkahan at pinatakas ang mga puwersa ng North Sea sa lubos na pagkatalo. Hindi ko siya kilala, umiling si Bright King, pero, nabalitaan ko na ang tungkol sa kanya. Walang balita tungkol kay Ian Jordan mula sa The North Sea, hindi ba't namatay siya? Gusto mo na bang mamatay? Biglang yumoko si Julius Reed, dahan-dahang itinaas ang baba ni Bright King gamit ang kanyang kamay. Hindi, ayoko. Napailing si Bright King ng walang pakundangan na parang tambol. Ako ang anak ng kaliwang ministro at may kontrol sa maharlikang kaban ng bayan ng North Sea. Sa halip na patayin ako, mas makabubuting gamitin ako para makakuha ng kalamangan. Patuloy niyang idiniin ang kanyang pagkakakilanlan. Sinusubukang pag-alinlanganan ang ibang tao na sumugod. Sa buhay, ang hinahanap lang ng mga tao ay pera at kapangyarihan. At ang North Sea ay maaaring magbigay ng pareho. Hindi, ginagawa mo. Pumutok. Biglang kinuyam ni Julius Reed ang kanang kamay niya, at hinampas ang leeg ni Bright King. Binitawan niya. Ang katawan ni Bright King, na nakadilat ang mga mata, ay dahan-daang bumagsak sa lupa. Mabilis na nanlaki ang kanyang mga pupil. Kung ordinaryong tao lang iyon, baka hindi nakapatay si Julius Reed. Pero iba si Bright King. Sa pagkamatay ni na Bright King at Dominic Pendleton, tiyak na maaapektuhan ang pananalapi ng North Sea. Sa ganoong paraan, hindi lamang niya maaantala ang mga plano ng North Sea, kundi maaari rin siyang maghintay para sa mga karagdagang pag-unlad. Kumalabog. Itinarak ni Julius Reed ang Great Joe Knight Sword sa lupa. Ang kanang kamay ay may hawak na tasa ng tsaa, at umiinom ng walang emosyon. Ayaw siyang dalhin ni Bright King sa maharlikang korte ng North Sea, kaya ang magagawa na lang niya ay maghintay na lang sa korte na lumapit sa kanya. Tiyak na walang kamalay-malay ang North Sea sa pagkawala ng direktor ng pananalapi. Kuwait. Hindi hinanap ni Nelson si Julius Reed, ni hindi rin niya ipinaalam dito ang kanyang kinaroroonan. Inilihim din ni Dawson Carmichael ang lahat ng bagay. Ito ang kahilingan ni Julius Reed. Mas gugustuhin pa niyang umarte, tinutulungan si Dawson Carmichael na harapin ang mga problema, kaysa idamay si Nelson. Masyadong masalimuot ang mga usapin ng maharlikang korte. Bagamat si Nelson ang banal na dalaga ng Asher Mountain, na nakaharap sa mga matandang demonyong dating nagbabalak na pabagsakin ang 10,000 Mountain Alliance, tiyak na siya ay magiging dehado. Ayaw ding ma-accident si Dawson Carmichael na ma-accident ang kanyang anak, kaya nanahimik na lang siya. Pagkatapos maging pakisandali, isang walang malay na si Nelson ang pumara ng taxi at nagmamadaling pumunta sa suburban villa ng pamilya Donovan. Personal na nagsalita si Finnegan Springs, at paulit-ulit na nagmakaawa. Bilang paggalang kay Dawson Carmichael, nahihiya siyang tumanggi. Total, pamilya naman sila. Kahit papaano, kailangan nilang magmukhang disente sa unang tingin. Sa oras na ito, sa loob ng mansyon, masayang pumasok si Branley Sinclair, hawak ang kanyang pitaka. Babae rin siya at hindi niya maiwasang makaramdam ng tuwa sa ganitong mga sitwasyon. Asawa, nakabalik ka na, nakangiting bati sa kanya ni Finnegan Springs, na nakasuot ng puting suit at bowtie. Asawa, nasaan ang sorpresa mo? Nakagawian na ni Branley Sinclair na iabot ang kanyang pitaka, habang nakatingin sa isang malaking mesa sa looban, at nakangiting sinabing, kapag naging matatag na ang North Sea, sabay-sabay na nating lisanin ang lugar na ito.
Kumusta si Nelson sa The North Sea? Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Finnegan Springs nang sandaling kinuha niya ang pitaka. Iyan ang gawain ng mga katulong. Tila nasanay na si Branley Sinclair dito. Sanay na akong inuutusan siya na parang isang katulong. Plano ng kaliwang ministro na kumuha ng isang tao para patayin sina Nelson at Dawson Carmichael bukas. Medyo nasasabik na sabi ni Branley Sinclair, ang mag-inang iyon, hintayin mo na lang ang kamatayan. Hinawakan niya ang namamagang bahagi ng kanyang mukha, na pangiwi sa sakit. Mabuti iyan. Tumanggo si Finnegan Springs, inilagay ang pitaka sa isang upuan, at naupo sa tapat ni Branley Sinclair. Napakaluwag ng villa. Ang patio kung saan sila naroon ay may sukat na 300 metro kwadrado. Sa itaas ng mesa, may isang malaking baso, na maaaring buksan anumang oras. Kapag umuulan, nagsasara ang salamin. Sa maaraw na mga araw, nababakas ang salamin, na parang wala lang ito roon. Sa ilalim nila ay may damuhan. Regular na pinapanatili. Isang kristal na mesa ng kainan, mga puting upuan. Sa mesa, may isang cake. May mga kandila at pulang alak din. Tila isang hapunan na may ilaw ng kandila. Natatandaan mo ba itong suot na suot ko? Pinagsalikop ni Finnegan Springs ang kanyang mga kamay, itinaas ang kanyang baba, habang mapagmahal na nakatingin kay Branley Sinclair, hulaan mo ng tama, at may gantimpala. Nakalimutan ko, na mula ang mukha ni Branley Sinclair, bahagyang nahiya, asawa, lagi akong abala sa aking karera, medyo napapabayaan kita. Pero sa lalong madaling panahon, makakapasok ka na sa The North Sea, at magkasama tayong magtatrabaho doon. Pera lang ang tanging hangarin ng relasyon niya kay Finnegan Springs. At kapangyarihan. Matapos makamit ang kanyang layunin, tila hindi na niya muling binigyang pansin ang lalaking nasa harap niya. Pero ngayon, ang ginawa ni Finnegan Springs ay nagparamdam sa kanya ng kaunting guilt sa kaibuturan niya. Itong puting terno na ito ang ibinigay mo sa akin noong ikinasal tayo. Parang mahika, naglabas si Finnegan Springs ng isang bulaklak sa kanyang kamay. Para sa iyo. Tumayo siya, dahan-daang naglakad papunta kay Branley Sinclair, gusto mo ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1215 Minahal kita, salamat. Kinuha ni Branley Sinclair ang rosas, at marahang inamoy. Mabango ito. Array. Hindi sinasadya, natusok ang mapatla at malambot niyang kamay. Agad na lumabas ang isang patak ng dugo sa sugat. Hayaan mo ako. Kinurot ni Finnegan Springs ang kamay ni Branley Sinclair at dahan-daang sinipsip ito gamit ang kanyang mga labi. Salamat, asawa ko. Masayang ngumiti si Branley Sinclair. Para bang hindi naman talaga nasaktan ang suntok. Tingnan mo. Inilayo ni Finnegan Springs ang kanyang bibig, nakaturo sa langit na hindi kalayuan. Maagang tag-araw, hindi pa sumasapit ang gabi. Medyo madilim lang ang langit. Ano? Binawi ni Branley Sinclair ang kanyang kamay, ang mga matang nakatuon sa direksyon na itinuturo ni Finnegan Springs. Walang anumang bagay doon. Putok. Maya-maya lang, may narinig akong tunog. Nagliliwanag na mga paputok ang nagkutitap sa kalangitan sa gabi, at agad na sumabog. Putok, putok, putok. Pagkatapos ay sumunod ang sunod-sunod na mga tunog. Hindi mabilang na mga paputok ang pumutok na parang mga bulalakaw. Namumulaklak, tila lubusang nagliwanag ang langit. Nang matapos ang unang round ng mga paputok, punong-puno pa rin ng apoy ang hangin. Naroon ang pangalan ni Branley Sinclair. At isang malaking pulang puso. Mahal kita, bulong ni Finnegan Springs sa tainga niya. Asawa, niyakap ni Branley Sinclair si Finnegan Springs ng mahigpit, at hinalikan ito sa mga labi. Salamat, iilang babae lang ang makakatanggi sa ganitong klaseng pag-iibigan. Lalo na ang romansa ng mga mayayaman. Simple at walang palamuti, ngunit nakakabagot. May inihanda akong isa pang sorpresa para sa iyo. Dahan-daang itinulak ni Finnegan Springs si Branley Sinclair palayo, habang itinuturo ang cake sa harap nila, ang sorpresa, nandito sa loob. Mahuhulaan mo ba kung ano iyon? Ikaw ba mismo ang gumawa nito? Tiningnan ni Branley Sinclair ang magandang cake sa harap niya, na may nakasulat ding pangalan niya at ni Finnegan Springs. Isang malaking pulang puso, sa ibaba nito ay ang petsa. Ngayon, isang singsing na diamante. Masayang ngumiti si Branley Sinclair. Maling hula.
Tumayo si Finnegan Springs sa tabi niya, itinaas ang dalawang daliri, mahal ko, may dalawa ka pang pagkakataon. Kapag mali ang hula mo, baka mawalan ka ng buhay, alam mo. Kung gayon, sige, patayin mo na ako. Masayang tumawa si Branley Sinclair, habang mapaglarong kinurot ang katawan ni Finnegan Springs, ang lakas ng loob mong patayin ako. Nagsasabi ng totoo ang Finnegan Springs. Pero itinuring ito ni Branley Sinclair bilang isang biro. Kung gayon, siguro, yung hikaw ba yung nabanggit kong gusto kong bilhin noong isang araw? Nagsalita siyang muli, may isa ka pang huling pagkakataon, siguraduhin mong samantalahin mo ito. Paalala sa kanya ni Finnegan Springs. Puff, napakasekreto. Inikat ni Branley Sinclair ang tingin sa kanya, sabay kunot ng labi, lipstick yan. Mali. Naglabas si Finnegan Springs ng isang piraso ng pulang tela mula sa kanyang bulsa, at naglakad sa likuran ni Branley Sinclair. Ang mga sorpresa ay laging nangangailangan ng pagpikit. Maghintay ka rito, kukunin ko para makita mo. Pagkatapos sabihin ito, tinakpan niya ng pulang tela ang mga mata ni Branley Sinclair. Sana hindi ito nakakatakot. Punong-puno ng pananabik si Branley Sinclair. Inabot ni Finnegan Springs ang cake gamit ang dalawang kamay at bumunot ng isang matalim na kutsilyo. Pagkatapos ay naglakad siya sa likuran ni Branley Sinclair, dahan-daang inilagay ito sa leeg nito. Isang kwintas. Nang makaramdam ng lamig sa kanyang leeg, napasigaw si Branley Sinclair sa tuwa, ito ba ang kwintas na tinutukoy ko nitong mga nakaraang araw? Sa tuwa, pinunit niya ang pulang tela, para lamang manigas sa gulat. Hindi iyon kwintas. Isa itong kutsilyo, kumikinang sa nakasisilaw na liwanag. Minahal kita noon. Patawa. Tumalsik ang dugo sa mukha ni Finnegan Springs. Ang kanyang puting damit ngayon ay nabahiran na ng maitim na pulang kulay. Ang cake sa mesa, kasama ang puting krema nito, ay natalsikan din ng dugo. Nanlaki ang mga mata ni Branley Sinclair habang nakatitig ng diretso kay Finnegan Springs. Nakaawang ng malaki ang bibig niya, pero hindi siya makapagsalita. Sa wakas, natapos pa rin ito sa isang malagim na pagpanaw. Sa pamamagitan lamang ng iyong kamatayan tunay na makapagpapasya ang North Sea na lipulin sina Dawson Carmichael at Nelson, at sa pamamagitan nito, patayin ang walang hiyang iyon. Hinubad ni Finnegan Springs ang kanyang jacket, at sumulyap sa kanyang relo. Malapit na ang oras ng kanyang appointment kay Nelson. Sa iyong pagkamatay, ako ang maaaring maging kapalit. Walang magagawa ang North Sea kundi hayaan akong kontrolin ang pamilya Donovan. Kumuha siya ng panyo at marahang pinunasan ang dugo sa kanyang mukha, kung gayon, ibibigay sa akin ng hiyas ang lahat ng aking ninanais. Kasama ang respeto. Kumalabog. Malakas niyang inihagis ang punyal, ibinaon ito sa lupa. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Branley, ikaw, kaliwang ministro. Nabaliw na si Nelson. Siya ang pumatay kay Branley, at kung hindi dahil kay Dawson Carmichael, hindi rin ako makakatakas sa kanyang mga kamay. Dapat mong ipaghiganti si Branley. Nang inig ng husto ang boses ni Finnegan Springs dala ng kunwaring takot. Tulungan ninyo ako. Na para bang may dagdag na pagmamadali at matatakot na si Finnegan Springs na hindi makapagsalita. Ano? Sa telepono, sa unang pagkakataon, ang karaniwang kalmadong boses ng kaliwang ministro ay may bahid ng pagkabigla. Nelson, bakit ka pa pumatay? Magsalita ka. Ang pamilyang Donovan ay isang mahalagang pinagkukunan ng pananalapi para sa North Sea, at si Branley Sinclair ang kanilang kinatawan. Ngayon, habang malapit nang mabawi ng North Sea ang soberanya nito, pinatay si Branley Sinclair. Takot, pagkabalisa, at maging galit, lahat ay kumalat sa kaliwang ministro. Sa mundong ito, may isang taong nang-ahas na hawakan ang mga tao ng ating korte imperial. Nasaan si Nelson? Sigaw ng kaliwang ministro sa telepono. Sa bahay ko, sa estate ko, sumigaw si Finnegan Springs sa takot, kailangan mong bilasan. Sige, pagkatapos magsalita ng kaliwang ministro, agad na ibinaba ang tawag. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Finnegan Springs. Naglakad siya papunta sa monitoring room at nakita si Nelson na nakatayo sa harap ng main gate, may hawak na ilang gamit. Pasensya na, kapatid ko. Sino mang hamarang sa daan ko ay isa lamang sakripisyo. Pinindot ni Finnegan Springs ang buton para sa pag-unlock, at dahan-daang bumukas ang gate.
Samantala, siya mismo ay pumasok sa silong at naglaho sa loob ng patio. Kasabay nito, sa loob ng palasyo ng North Sea. Kamahalan, ang Asher Mountain ay nakakapangilabot. Pinatay ni Nelson si Branley Sinclair. Ang kaliwang ministro, na nakasuot ng itim na damit na sawa, ay lumuhad sa gitna ng pangunahing bulwagan. Hinihiling ko na pahintulutan mo ako, General Whittaker ng the North Sea, na kumuha ng mga tauhan at patayin sina Nelson at Dawson Carmichael. Pagkatapos magsalita, tahimik siyang naghintay ng tugon. Patay na si Branley Sinclair. Sa trono, nagulat si Everton Davenport habang hawak niya ang isang maliit na bote. Sa ganitong kaalagang panahon, ang pagpatay sa itinalagang pinuno ng pamilya Donovan ay masamang balita para sa amin. Ang gamot ay nasa huling yugto na ng pag-unlad, at dahil sa nalalapit na pag-alis ng the North Sea mula sa Star City, isang malaking kayamanan ang kinailangan bilang suporta. At si Branley Sinclair ang nakapagbigay ng pondo. Ngayong patay na siya, kailangan nilang suportahan ang isang bagong kinatawan. Sumusobra na talaga ang Asher Mountain. Kung ganoon nga, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa sa madre ng Southern Sea. Nagsalita ang Everton Davenport, Ishmael Will. Kamahalan, narito po ako. Isang matandang lalaki ang dahan-daang humakbang paarap, nakatayo sa gitna ng pangunahing bulwagan. Ishmael Will, asikasuhin mo ang bagay na ito. Alam kong ang pagkamatay ng iyong nakababata, si Leland Will, at ang pagpatay sa lahat ng tao sa Ghost Valley, ay isang dagok sa iyo. Kung ito ay magiging problema, magpapadala ako ng iba. Nakangiting sabi ni Everton Davenport, ipaubaya mo na rin kay Bright King ang pagkontrol sa pamilya Donovan. Pero bago yan, patayin mo muna si Finnegan Springs. Ngayong patay na si Branley Sinclair, wala na siyang halaga sa atin. Nasa labas si Bright para sa mga umorder ngayong hapon at hindi pa bumabalik. Hindi pa man tapos magsalita ang kaliwang ministro nang bigla siyang nakatanggap ng isang mensahe. Pag-usapan natin ang Ember Falls, at lilito ang Ember Falls. Sabi niya nang natatawang inilabas ang kanyang telepono, nakilala ang custom ringtone ni Bright King. Pero nang makita niya ang mensahe, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Kamahalan, si Bright ay dinukot, pakiusap, hayaan ninyo akong iligtas siya kasama ang isang pangkat. Kalampag, nahulog sa lupa ang telepono ng kaliwang ministro. Sa screen ay may larawan ng isang nakagapos na si Bright King. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1216 na kwento hindi na makapaghintay si Julius Reed. Ipinwesto lang niya ang katawan ni Bright King, inilagay ito sa isang upuan, at hinubad ang sinturon mula sa katawan na nasa lupa para itali ito. Nagpapanggap na isang pagkidnap, pero sa totoo lang, napunit na ang tiket. Hindi gaanong marangal ang pagpunit ng tiket. Pero aksidente lang pala iyon. Gayunpaman, ang pagkakita sa larawan ay nagpawis ng malamig sa kaliwang ministro. Isa lang ang anak niya. Tumayo rin ang hari ng North Sea, mabilis na lumapit sa kaliwang ministro, at kinuha ang cellphone. Si Bright King ang supot ng pera ng North Sea. Ang pagpapatayo ng isang marangyang palasyo at pagpapanatili ng isang hukbo ng 10,000 mula sa North Sea ay pawang nangangailangan ng pera. Kung may mangyari man kay Bright King, hindi ka panipaniwala ang mga kahihinatnan nito. Kaliwang ministro, maghintay ka rito, at agad kong aayusin ang isang pagsadyep. Tinulungan ng hari ng North Sea na makatayo ang kaliwang ministro at nag-atubili sandali bago itinuro ang isang opisyal ng militar, General Grove. Dapat mong tiyakin ang kaligtasan ni Bright King. Kung kinakailangan, sumang-ayon ka sa anumang kahilingan mula sa kabilang panig. Opo, Ginoo. Pinagsalikop ng opisyal ng militar na nakasuot ng damit na sawa ang kanyang mga kamao, yumuko ng malalim, at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Salamat po, kamahalan. Mapatla ang mga labi ng kaliwang ministro at may mga butil ng pawis na tumutulo sa kanyang noo. Nang umalis si Bright King, malinaw na kasama niya ang 3 Grandmaster at 8 gwardya. Paano kaya siya kinidnap? At sino ang kidnapper? Si General Grove ay isang dakilang Grandmaster at napakalakas. Kahit si Nelson ay hindi kayang tumagal ng 3 segundo sa ilalim ng kanyang mga kamay, pagtiyak ng hari, habang tinatapik ang balikat ng kaliwang ministro, magpahinga ka ng relax. Opo, Ginoo. Walang nagawa ang kaliwang ministro kundi ang maghintay.
General Grove, kailangan natin silang hulihin ng buhay. Sumigaw siya. Ang sinumang maglakas loob na dukutin ang kanyang anak ay magbabayad ng mas mabigat pa sa kamatayan. Naiintindihan ko. Si General Grove, may dalang pana at lalagyan ng pana, ay nawala mula sa maharlikang korte ng North Sea. At kasama niya ay naiwan si Ismael Will. Kuwait, Finnegan. Sa loob ng mansyon, may dalang mga prutas si Nelson at isang maingat na piniling regalo para kay Branley Sinclair nang dumating siya sa patio. Pero wala siyang nakitang tao. Masyado ba siyang maaga dumating? Tiningnan niya ang kanyang telepono, at eksaktong oras na iyon. Pero nasaan ang Finnegan Springs? Malawak ang looban. At iyon ang unang pagbisita ni Nelson sa Manor, at wala siyang ideya kung saan pupunta. Nagpasya siyang tawagan na lang ang Finnegan Springs. Mahina ang pagtunog ng ringtone at umabot sa tenga ni Nelson. Bilang santo ng Asher Mountain, ang kanyang pananaw ay pambihira. Kahit ang mga tunog na hindi naririnig ng mga ordinaryong tao ay napapansin niya. Walang sumagot. Sinundan ni Nelson ang direksyon kung saan nagmumula ang tunog, at naglakad ng paunti-unti. Mayaman ang pamilyang Donovan at bumili ng isang buong tuktok ng bundok para itayo ang libu-libong metro kwadrado ng marangyang ari-arian dito. Maraming kagubatan sa paligid, at sariwa ang hangin, angkop na angkop para sa paninirahan. Habang naglalakad sa daan ng bato, mas lalong lumino ang pagtunog ng telepono. Pero wala pa ring sumasagot. Kakaiba, baka busy siya. Itinabi ni Nelson ang kanyang telepono at nagmamadaling naglakad dala ang kanyang mga gamit. Sa wakas, pagdating niya sa tuktok, nakakita siya ng isang mesa. May nakalatag na cake at kandila sa mesa. Maging ang pulang alak ay naroon. Sa lupa, may nakakalat na rosas. Parang may nakahiga sa upuang katabi ng mesa. Branley. Naglakad si Nelson papunta sa upuan, biglang nanliit ang mga mata. Patay na si Branley Sinclair. Nasugatan ang lalamunan niya. Namuo na ang dugo. Finnegan. Biglang sumigaw si Nelson. Total, si Finnegan ang pinakamamahal na pamangkin ni Dawson Carmichael. Pinatay si Branley Sinclair, at nawawala si Finnegan Springs, hindi alam ang kanyang kinaroroonan. Inihagis niya ang kanyang mga gamit sa lupa at hinugot ang kanyang longsword. Finnegan Springs, sigaw ni Nelson. Wala pa ring tugon. Nang maghahanap na sana siya, biglang may nanlamig na naramdaman mula sa likuran niya. Kumalabog. Lumingon si Nelson at hinampes gamit ang kanyang espada. Lumipad ang mga kislap kahit saan. Sa harap niya ay nakatayo ang isang matandang lalaki. Nelson. Tanong ng matanda. Oo, sino ka? Pinaikit ni Nelson ang mga mata, sinusuri ang matanda. Ang pagkamatay ni Branley Sinclair ay maaaring may kaugnayan sa lalaking nasa harap niya. Pero hindi siya sigurado. Pinatay mo ba ang tao? Matigas na tanong ni Nelson, nasaan ang Finnegan Springs? Hindi ba ikaw ang pumatay sa kanya? Habang sinasabi ng matanda ang mga salita, bigla siyang naglabas ng espada. Kumalabog. Ang longsword ni Nelson ay dumaan, muling nagliyab. Sino ka? Pagkatapos ng dalawang suntok, nasukat na niya ang lakas ng matanda. Malayong malayo sa sarili niyang kakayahan. Tiyak na hindi niya ito matatalo sa labanan. Ngunit ang hindi pakikipaglaban ay hindi isang opsyon, walang katiyakan ang buhay ni Finnegan Springs. Hindi kayang makita ni Nelson na nasasaktan siya. Kung malalaman ito ni Dawson Carmichael, labis siyang masasaktan. Binibini, mayroon ka bang anumang kaugnayan sa banal na guro? Tanong ng matanda. Hindi. Tapat na itinanggi ni Nelson. Ngayon, si Julius Reed ay gumagamit ng maskarang yari sa kahoy na Eleanor, itinatago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Imposibleng ibunyag niya ito, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang kanyang kamatayan. Pero narinig ko na kayo ng banal na guro ay may kakaibang relasyon, casual na tanong ni Ismael Will, habang hawak ang isang 3 talampakang longsword. Kung gusto mong lumaban ka, bawasan mo ang kalokohan. Mapusok ang mga tao sa Asher Mountain, at hindi naiiba si Nelson sa ayaw umamin ng pagkatalo. Alam niyang hindi siya mananalo, pero sumugod pa rin siya. Klang, klang, nagpakawala si Ismael Will ng 2 suntok, ang dulo ng kanyang espada ay nasa lalamunan na ni Nelson. Hindi masama, sa mga kasamahan mo, ikaw ay namumukod tangi. Binawi niya ang kanyang longsword at sumugod paarap. Putok.
Marahas na dumampi ang daliri niya sa likod ni Nelson, na naramdaman ang panghihina ng buong katawan nito at bumagsak sa lupa. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay may taglay na malalim na diwa ng pakikipaglaban. Hayaan mong magkwento ako sa iyo. Isinaksak ni Ishmael Will ang kanyang longsword sa lupa, habang pinag-cross ang kanyang mga braso. Tumangala siya sa madilim na kalangitan, kumuha ng upuan. Umupo sa mesa, at husay na binuksan ang isang bote ng pulang alak, at sinalin ito sa isang baso. Glug! Uminom siya ng kalahating baso. Minsan, may isang taong nag-akala na siya ay walang talo. Ngunit ang kawalan ng talo ay isang uri ng kalungkutan. Kaya, sinadya niyang magdagdag ng mga hamon sa kanyang buhay, nagpas siyang mamuhay bilang isang ordinaryong tao. Itinaas ni Ishmael Will ang kanyang baso ng alak, dahan-daang iniikot ito, sabi niya, sa loob ng maraming taon, hindi niya sinubukang maging isang ordinaryong tao. Sa kabila ng pagiging hindi matatalo, kahit na nakikihalubilo sa karamihan, pakiramdam niya ay wala siya sa lugar. Kaya, dahil alam niyang nilason siya ng kanyang kalaban, kumilos siya ng walang kamalay-malay at dahan-daang hinintay na yumapekto ang lason. Sa panahong iyon, nag-ayos siya ng 3 tao para gawin ang 3 bagay. Alam na alam niya, maliban kung maharap siya sa isang sakuna, maraming tao ang magkikimkam lamang ng puot sa kanilang mga puso. Kaya, nagkunwari siyang may amnesia, naging isang ordinaryong tao, nararanasan ang lahat ng antas ng pamumuhay. At ang mga napupuot sa kanya ay nagsidatingan. Kung tungkol naman sa 3 taong iyon, hindi sila lilito maliban na lang kung talagang kinakailangan. Umiling si Ishmael Will, tumingin kay Nelson, kung hindi lang ikaw ang asawa niya, pinatay na kita noon pa. Gayunpaman, kahit nagulat si Nelson, kinuha ni Ishmael Will ang bote ng alak at nilagok ito ng malalim. Pagkatapos, marahas niyang hinugot ang longsword mula sa lupa. Mag-slash! Sumiklab ang sword chi. Si Finnegan Springs, na nakayuko sa ilalim ng bintana at nakikinig sa kanilang pag-uusap, ay direktang pinatay ng sword chi. Mga palihim at mapang-asar na tao. Umiling si Ishmael Will, habang nakatingin sa walang laman na bote ng alak na hawak niya, may bahid ng pagnanasa, kinuha niya ang kanyang longsword at umalis. Sabihin mo sa kanya para sa akin, hindi makakarating ang North Sea. Ang tunay niyang kaaway ay si Pendleton. Nawala siya bago pa man matapos ang sasabihin niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 12:17, pagkabagot umalis si Ishmael Will. Hawak ang isang 3 talampakang longsword, naglaho siya mula sa lupain ng pamilya Donovan. Katulad ng pagdating niya noon. Iiwan na lang ang huling pangungusap. Unti-unting hamupa ang sakit sa katawan ni Nelson. Nagsimula na ring makabawi ng kalayaan ang kanyang katawan. Tumayo siya at naglakad papunta sa gumuhong pader, ang kanyang tingin ay napunta sa bangkay ni Finnegan Springs. May bahid pa rin ng dugo ang mga damit ni Finnegan Springs. Tuyong dugo, hindi iyon sariwa, kahit na hinubad niya ang kanyang Amerikana, ang kanyang damit ay may mantsa rin ng dugo. Sandali na tumigil si Nelson, at unti-unting naliwanagan ang kanyang puso. Alam niya ang tungkol sa North Sea, alam niya ang tungkol sa Pendleton. Maraming ikinwento sa kanya si Julius Reed habang papunta rito. Dahil doon, kinuha ni Nelson ang kanyang cellphone. Matapos ang sandaling pag-aatubili, napagpasyahan niyang tawagan ang numero ni Julius Reed. Ano man ang intensyon niya, kailangan niyang sabihin ang totoo. Kung totoo man o mali, nasa kay Julius Reed na ang desisyon. Kung totoo ang sinabi ng matanda at itinago ni Nelson ang impormasyon, hindi ba posibleng masira nito ang lahat? Nelson, anong problema? Si Julius Reed, na may hinihintay sa hotel, ay mabilis na sinagot ang telepono nang tumunog ito. Nakasalubong ko lang ang isang elder sa villa ng pamilya Donovan. Napakahusay niya, tinalo niya ako gamit ang 2 atake, pinakalma ni Nelson ang kanyang emosyon at ibinahagi ang mga sinabi ng elder, kasama na ang kwento. Pendleton. Kumurap si Julius Reed, tila may inaanalisa. Pero bigla, yumuko siya paarap. Swoosh! Susmariosep. Isang palaso ang sumipol sa ere, muntik nang tumama sa kanyang ulo. Bam! Tunog. Isang malakas na ingay. Butas na butas ang dingding ng silid na kasinlaki ng isang mangkok. Swoosh! Susmariosep. Isa na namang tunog ng paghuhugas ng hangin.
Malakas na tinadyakan ni Julius Reed ang kanyang mga paa, at ang kanyang katawan ay tumalon sa ere. Ang palaso ay tumama ng may kabangisan, at muling tumagos sa pader. Pagkatapos ng dalawang palaso, bumalik sa katahimikan ang hangin. Kinuha ni Julius Reed ang kanyang longsword at tumayo sa harap ng bintana. Ang mga palaso ay panyano mula sa labas ng bintana. Malinaw na isang Great Grandmaster ang umaatake. Napakahusay. Isang mamamana. Pagkatapos magpaputok ng dalawang palaso, nagpalit na ng posisyon ang taga-baril. Kahit na naitago niya ng maayos ang kanyang presensya, hindi pa rin ito sapat para makatakas sa mga mata ni Julius Reed. Sa ilalim ng isang puno, mga 200 metro ang layo mula sa silid, sa likod ng isang puno, nagpahinga si Celeres Grove, hawak ang isang gasuklay na laso, at nakasandal sa puno ng pino. Pinipigilan ang hininga. Madilim ang kulay ng pana, may nakaukit na gininto ang dragon ng dagat hilaga. Ang boss ng dragon ay nasa gitna ng pana. Ang palaso ay nakalagay mismo sa bibig ng dragon. Pagkatapos ng 3 paghinga, ang kanang kamay ni Celeres Grove ay nasa kanyang lalagyan ng pana sa kanyang likuran. Humugat siya ng 3 palaso. Ang bawat palaso ay gawa sa purong bakal. Ang kumikinang na parang pilak na tangkay ay siksik na nakaukit ng mga disenyo ng dragon. Ang dulo ng mga palaso ay kumikinang na may mahinang asol na liwanag. Lubhang nakakalason. Ang paghawak dito ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Sus Mariosep, huminga ng malalim si Celeres Grove. Isang hininga, 2 buntong hininga, 3 hininga. Pagkatapos ng 4 hininga, sumugod siya pasulong. Naakit ng lubusan. Swoosh! Sus Mariosep, 3 nakamamatay na palaso, sumisipol sa hangin na may tumitili na tunog. Sumabog. Kumalabog. Nasa kalagitnaan ng himpapawid. Tumalon si Julius Reed, at si Longsword ay lumipad sa kalangitan. Ang dulo ng palaso ay tumama sa mahabang espada, na nagliyab ng apoy. Bam! Tunog. Ang natitirang 2 palaso ay tumama sa dingding ng silid. Gumuho ang makapal na pader kasabay ng isang malakas na pagbagsak. Tunay na isang dalubhasa. Lumapag si Julius Reed sa lupa, yumoko, at pinulot ang mga nalaglag na palaso. Yumoko ang purong bakal na ulo ng palaso. Nabaluktot ang buong palaso dahil sa matinding puwersa. Gayunpaman, ang longsword ay hindi nagtamo ng anumang pinsala. Ni isang galos wala. Ang espada ay purong ginintuan, na may nakaukit na 2 magkakaugnay na dragon, halos nabuhay. Kapag inilantad ng isang mamamana ang kanyang posisyon, tiyak na ang kamatayan. Hawak ni Julius Reed ang longsword, nakatingin sa unahan, at magaan na sinabi. Walang tugon. Para bang wala talaga ang kabilang partido. Gumagawa ka ng malaking eskandalo, kailangan ba kitang personal na imbitahan? Habang nauutol ang kanyang mga salita, naghiwa siya gamit ang kanyang espada. Ang sword chi ay sumabog na parang gininto ang liwanag, diretsyong tumatama sa puno ng pino. Swoosh! Sus Mariosep, isang palaso ang tumagos sa puno ng pino. Sa isang iglap, nabasag ang sword chi. Sumugod pasulong si Julius Reed, hawak ang longsword. 3 hakbang lang. Dumating siya bago pa man dumating ang puno ng pino. Pumutok, isang tama ng espada. Ang puno ng pino ay pinutol sa 2. At umatras si Celeres Grove, ang kanyang kamay ay may hawak na 5 palaso, na nasa tali na ng pana. Isa siyang mamamana, kapag may lumapit sa kanya, nanganganib ang buhay niya. Sino ang nagpadala sa iyo rito? Si Julius Reed, hawak ang kanyang longsword ng nakabaligtad, ay sumugod pasulong. Pero hinayla ni Celeres Grove ang tali ng pana hanggang sa limitasyon nito at bumaril patungo sa kalangitan. Kumalabog. Nahulog ang espada. Pagbangga sa pana. Kinuha ni Celeres Grove ang momentum para umatras ng padabog, at tumakbo patungo sa bahay tuluyan. Malinaw ang kanyang intensyon, para iligtas ang isang tao. Hindi para makisali sa labanan. Pinaikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata, dahan-daang itinaas ang kanyang kanang kamay. Ang dakilang espada ng Bagyong Joe ay umikot ng walang kabuluhan sa kanyang kamay na parang buhawi. Ang susunod na sandali, sumabog sa ere ang longsword. May dalang makinang na liwanag ng espada. At ang Celeres Grove sa daan, ay maliwanag na nakaramdam ng panganib. Lumingon siya, gumuhit ng palaso. Hinayla ang pana.
Klang, klang, klang. Tatlong magkakasunod na palaso, lahat ay nabasag ng dakilang espada ng Bagyong Joe. Mga purong bakal na poste, baluktot at deformed, maging ang mga dulo ng palaso ay nabali. Sa isang kisap mata, ang dulo ng espada ay malapit na sa Celeres Grove. Wala pang 3 metro, tumili. Pinatibay ni Celeres Grove ang kanyang loob, direktang hinihila ang pana gamit ang kanyang mga kamay. Buong bunot, kumalabog. Tumalikod siya at binitawan ang tali ng pana, tumatama sa dakilang espada ng Bagyong Joe. Nagpapasiklab ng bakas ng apoy. Ang napakalaking puwersa ay nagpalipad kay Celeres Grove papasok sa bahay tuluyan. Habang ang dakilang espada ng Bagyong Joe, dahil sa panlabas na pagbangga, ay bahagyang lumihis sa direksyon na nagbutas sa dingding ng bahay tuluyan. Paf! Gamulong papasok si Celeres Grove sa pribadong silid, habang bumubulwak ang sariwang dugo. Pero wala siyang pakialam sa kanyang mga pinsala, agad niyang sinunggaban si Bright King. Sus Mariosep! Sa sandaling dumampi ang kamay niya sa balikat ni Bright King, mabilis itong binawi ni Celeres Grove. Ang kanyang mga daliri ay tinusok ng 3 karayom na pilak. Lason. Huminga siya ng malalim, at biglang naglakas loob ang katawan niya. Klang, klang, klang. 3 karayom na pilak ang napilitang lumabas sa kanyang katawan, at bumaon sa dingding ng bahay tuluyan. Gayunpaman, nangangitim na ang kanyang mga daliri. Naglakad siya papunta kay Bright King, at biglang bumilis ang paghinga niya. Patay. Namatay na siya kanina pa. Isa lamang itong bangkay. Ang paghihiganting ito, tatandaan ko. Habang nakatingin sa kanyang nangangitim na gitnang daliri, pinatibay ni Celeres Grove ang kanyang puso at marahas na hinayla ang mahabang pana. Kumalabog. Umalangaw-ngaw ang pana. Hiniwa ng tali ng pana ang daliri niya. Tumalsik ang dugo. Ang gitnang daliri, malinis na naputol. Ang mukha ni Celeres Grove ay namumutla ng husto. Pinunit niya ang isang piraso ng tela, dali-daling binalutan ito, at tumalon palabas ng bintana. Sa sandaling tumalon siya ng mabilis, bumunot si Celeres Grove ng palaso gamit ang kanang kamay, at pinatama ito sa kalangitan. Nagkataon lang, si Julius Reed, hawak ang Great Cyclone Sword of Joe, ay tumalon din palabas ng bintana. Sa walang humpay na paghabol. Pero bigla na lang. Ilang mapanganib na aura ang biglang lumitaw mula sa kung saan. Tumangala si Julius Reed. Nakita niya, ang 5 palaso na dating panyana sa kalangitan ay, matapos matusok ng huling palaso, ay nahati at naging hindi mabilang na mga karayom na bakal. Isang kalangitan na puno ng mga balahibong pana. Mga kinang na pilak na sumasayaw sa hangin. Hindi masabi ang anghang. Umuulan. Klang, klang, klang. Ang longsword ni Julius Reed ay mabangis na sumayaw sa kanyang kamay, na parang isang harang, tinutamba ang mga karayom na bakal sa itaas ng kanyang ulo. Ngunit nang ipagpatuloy niya ang paghabol, wala na si Celeres Grove. Matapang at madiskarte, gusto ko yan. Kumatok. Tumalon pabalik sa loob ng bahay tuluyan si Julius Reed, tiningnan ang daliri sa lupa na naging putik ng dugo, at humajejek. Kung nagpumilit siya sa pagpatay, maaaring hindi sana nakatakas si Celeres Grove. Pero minsan, mas mahalaga ang isang buhay na tao kaysa sa isang patay. Nang sumugod si Celeres Grove papasok sa bahay tuluyan upang iligtas ang isang tao, nakatanggap si Julius Reed ng mensahe mula kay Templeton, Lena. Papunta na noon si Eleanor Wood sa Star City. Hindi kailanman itinago ng medicine god na ito ang kanyang mga galaw. Saan man siya magpunta, mas gusto niya ang maging tapat at marangal. Kung mayroong sino man na makakatulong kay Julius Reed na makuha ang atensyon ng North Sea. Ito ang perpektong pagkakataon upang patunayan ang mga salita ng matanda at simulang imbestigahan ang Pendleton. Hinawakan ang maskara sa kanyang mukha na kapareho ng kay Eleanor Wood, at ngumiti si Julius Reed. Ang mga matataas na antas ng komprontasyon ay kadalasang ganito lang kasimple at kawalang garapal. At nakakapagod. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 12:18, Pagtanggap lumalim na ang gabi. Lumabas ng hotel si Julius Reed at naupo sa bakuran ng pamilya Donovan, umiinom ng tsaa. Nasa harap niya sina Dawson Carmichael at Nelson. Talagang nagbabago ang mga tao kasabay ng kanilang kapaligiran, sabi ni Julius Reed habang nakatingin sa tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Noong araw,
ang tsaang binababad ko sa aking mga paa ay mas masarap kaysa rito. Pero ngayon, sa pag-inom nito, kakaiba ang sarap ng pakiramdam. Pagkatapos niyang magsalita, itinaas niya ang kanyang tasa at inubos ito sa isang lagok. Ang pait, ang pait. Bagamat namatay na ang Finnegan Springs at Brantley Sinclair, hindi pa rin pababayaan ng maharlikang korte ng North Sea ang conglomerate ng Donovan, nag-aalalang sabi ni Nelson, habang hawak ang kamay ni Dawson Carmichael, "Inay, sumama ka na po sa akin." Pagbalik niya mula sa villa, inakala niyang malulungkot si Dawson Carmichael sa pagkamatay ni Finnegan Springs. Ngunit sa hindi inaasahan, matapos marinig ang balita, si Dawson Carmichael ay naging kalmado, at nagpakita pa nga ng kaunting tuwa. Sa sandaling iyon lamang nalaman ni Nelson ang katotohanan. Ang mag-ina, dahil hindi sigurado sa susunod na gagawin, ay kinailangang maghintay sa pagbabalik ni Julius Reed. Ang pamilyang Donovan ay nakatayo sa Star City sa loob ng daan-daang taon. Nandito ang templo at mga puntod ng aming mga ninuno. Si nanay ay nanirahan din dito sa loob ng mga dekada, mapagmahal na sabi ni Dawson Carmichael kay Nelson, "Anak, minsan ay inakala kong hindi na kita makikita muli sa aking buhay. Ngayon na makikita ko na, kontento na ako. Isa pa, matanda na ang aking ama at hindi na niya kayang tiisin ang maraming kaguluhan." Nang malaman na sina Finnegan Springs at Brantley Sinclair ay pinaslang, agad na ipinakita ni Dawson Carmichael ang kanyang matigas ang ulo. Sa loob ng ilang oras, kasama ang kanyang mga tapat na kasamahan na nakatago sa loob ng conglomerate, inalis niya ang lahat ng tauhan ni Brantley Sinclair mula sa loob ng kumpanya. Sa loob ng wala pang kalahating araw, nabawi ni Dawson Carmichael ang kontrol sa konglomerasyon ng Donovan. Pagkatapos, iniligtas niya ang kanyang ama, na nabilanggo, at dinala ito sa isang hiwalay na tirahan ni Donovan. Pero para tumakas, natatakot siya na mahirapan silang makalabas ng Star City bago pa man sumuko ang kanyang ama sa mga pagsubok. Matapos ang isang mahirap na desisyon, nagpasya si Dawson Carmichael na manatili. Hindi. Agad na tumutol si Nelson, "Inay, kung hindi po kayo sasama, mananatili rin po ako. Kung ang isinumpang maharlikang korte na iyon ay maglalakas loob na abutin ako, kakausapin ko ang aking Panginoon at papaharapin ko sila sa Asher Mountain." Nagkakaisa ang Asher Mountain, nagbabahagi ng tagumpay at pagkatalo, lubos na nagkakaisa. Ang pagkakaisang ito mismo ang dahilan kung bakit nabahala ang lahat ng paksyong militar sa mga mandirigma na ito. Wala ang South Sea Saintes sa Asher Mountain, kinuha ni Julius Reed ang kanyang tasa ng tsaa, tila medyo adik sa pag-inom, kahit na magpadala ang Asher Mountain ng mga tao, makakarating ba sila ng mas mabilis kaysa sa maharlikang korte? Ang mga taga the North Sea ay nandito mismo sa lungsod na ito. Ano ang gagawin natin? Isang desperadong si Nelson ang tumingin kay Dawson Carmichael, "Pasensya na po, inay." Dahil pakiramdam niya ay iyon na ang kanyang huling paraan, linano niyang patumbahin muna si Dawson Carmichael at saka ito ilayo. Hindi na kailangan. Dahan-daang itinaas ni Julius Reed ang kanyang kamay, medyo naguguluhan, "Nandito ako, bakit ka natarante? Sa tingin mo ba matatalo ako ng mga bulok na isda at hipon mula sa the North Sea?" Ito. Nagulat si Nelson sa tanong. Tila totoo naman. Pero hindi ka pwedeng laging nandito, at dahil maraming taon nang namamahala ang korte ng Star City, kung gagawa sila ng mga palihim na aksyon. Ang pinakamalaking ikinababahala niya ay ang magpadala ang maharlikang korte ng isang mamamatay tao. Total, may sarili namang mga gawain si Julius Reed at hindi niya laging kayang nasa tabi nila. Bukod pa rito, noong labanan sa mga vilya sa bundok, ang matandang lalaking iyon ay napakahusay, kaya naman lubos na hinangaan ni Nelson ang pagkatalo niya sa kanya. Kung mayroon pang ilang mandirigmang kapantay niya, pakiramdam niya ay hindi sila kayang harapin ni Julius Reed. Natalo siya ng matandang lalaking iyon sa pamamagitan lamang ng 2 hampas. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam si Nelson ng kawalan ng kapangyarihan. "May mga kaibigan ako," sabi ni Julius Reed nang may bahagyang ngiti, "ang bagay na ito, hayaan mo ang kaibigan ko na ang bahala." "Kaibigan mo?" Tinaas ni Nelson ang kanyang kilay, medyo nagulat, "Alam kong marami kang kaaway kahit saan, pero hindi ko pa naririnig na may mga kaibigan ka. Bukod kay Amadeus Fairbanks ng Wilson Pavilion, mayroon ka pa bang ibang mga kaibigan?"
Oo, itinuro ni Julius Reed ang sarili niyang mukha, mahinahong sinabing, Eleanor Wood. Ang lalaking iyon na nababalot ng masamang aura. May impresyon si Nelson. Ang nagpagaling kay Lily Jordan sa kanyang matinding lason ng araw na iyon ay si Eleanor Wood nga. Pero alam din ni Nelson na si Eleanor Wood ang sinumpaang kaaway ni Julius Reed. 2 tao sa Shadowgate ang dating nasangkot sa isang mahalagang labanan. Oo nga, siya nga iyon. Tumanggo si Julius Reed, tinatapik ang walang laman na tiko, at nagsalita. Ang isa pang pagkakakilanlan ni Eleanor Wood ay ang henyong hari ng medisina na si Valley. Kung hindi ako nagkakamali, isa rin siya sa 7 utak. Kung tungkol sa kung aling ugat, hindi pa ako sigurado. Nalasan ako, at malamang kagagawan iyon ni Pendleton. Sa engkwentro niya kay Eleanor Wood sa Gonzales City, nalaman ni Julius Reed mula sa kanya na minsang naglagay si Wood ng isang uri ng lason sa gamot sa isang paligsahan sa medisina maraming taon na ang nakalilipas. Isang lason na magkakabisa sa loob ng maraming taon at magdudulot ng pagkawala ng memorya. Walang iba kundi si Pendleton ang gagawa ng ganoong bagay. Sa Seven Veins, si Granny Zaihua lang ang naalala niya. Kung tungkol naman sa 6 na iba pang ugat, tila hindi niya lubos matandaan. Hindi ba't kaaway mo siya? Ang mismong layunin ng pagtatatag ng 7 utak ay para patayin ka at ibagsak ang iyong paghahari. Nakatayo si Nelson sa looban, nalilitong nagtatanong, bakit mo siya magiging kaibigan? Kapag kailangan ko siya, kaibigan ko siya. Tumingin si Julius Reed kay Dawson Carmichael, mas malumanay ang tono, Miss Carmichael, kararating lang ng kaibigan ko sa Star City, at gusto kong malaman ng lahat ng nasa Star City ang kinaroroonan niya. Kaya mo ba? Iyon lang ba? Tila nagulat si Dawson Carmichael, ang pamilya Donovan, na may isang siglong pamana, ay kayang harapin ito ng walang kahirap-hirap. Mabuti iyan. Tumanggo si Julius Reed, sabay turo sa sarili niyang mukha, kalahating oras mula ngayon, may isang taong kamukhang kamukha ko ang papasok sa Star City. Bigyan mo siya ng pinakamagandang treto at ipaalam sa lahat ng tao sa Star City kung nasaan siya. Kapatid mo, nagtataka si Dawson Carmichael. Hindi mahirap ang gawain, para sa pamilya Donovan, isa lamang itong simpleng bagay. Pero sa mundong ito, bukod sa kambal, paano pa nga ba magkakaroon ng isang taong magkamukha? Siyempre hindi. Bahagyang natawa si Julius Reed, dahan-daang inilipat ang kamay sa likod ng kanyang tainga. Hindi niya ito karapat-dapat. Gamit ang kanang kamay, mabilis niyang hinubad ang maskara. At inilantad ang gwapong mukha sa ilalim. Ito ay. Kumurap si Dawson Carmichael, na walan ng sasabihin. Isa ba itong pagbabalat kayo? Maaari kayang ang lalaking ito ay isang supernatural na nilalang. Alam kong gwapo ako, hindi mo na kailangang magulat. Itinabi ni Julius Reed ang maskara at sumulyap sa kanyang relo. Sige, ayusin mo na, tiyak na matutuwa ang kaibigan ko sa aking pagtanggap. Malapit nang dumating si Eleanor Wood sa Star City. Napakakombenyenteng kagamitan, bakit hindi mo siya gamitin? Bukod dito, nabanggit ni Bright King na maaaring bumisita si Isabella Worm sa Star City sa lalong madaling panahon upang makipagkita sa The North Sea King. Isa itong perpektong pagkakataon para gamitin niya ang Eleanor Wood upang labanan ang mga puwersa ng The North Sea habang nag-iimbestiga siya mula sa dilim. Sige, aayusin ko na. Labis na nagulat si Dawson Carmichael sa loob-loob niya, ngunit matapos makihalubilo sa mundo ng negosyo sa loob ng maraming taon, mabilis siyang nakabawi at nagpatuloy sa pagsunod sa hiniling ni Julius Reed. Malalim ang ugat ng pamilyang Donovan at maraming negosyo sa Star City. Ang pagtupad sa kahilingan ni Julius Reed ay magiging madali. Sa sandaling iyon, sa Star City, ang suburb. Isang matandang lalaki at isang binata ang masayang naglalakad sa kalsada. Noong nakaraan, minamaliit ko ang banal na guro. Si Eleanor Wood, habang pinapaypayan ang sarili gamit ang puting papel na pamaypay, ay walang pakialam na nagsalita, sayang naman, sayang naman. Noon lang, kumunat ang noo ni Zane Ellsworth, tumingin sa unahan, at sumigaw, sino ang pupunta roon? Sa utos ng banal na guro, dalhin si Ginoong Wood sa hotel para makapagpahinga. Sa harap ng dalawang lalaki, nakaparada ang isang hanay ng mga sedan. May bumaba mula sa kotse, at magalang na sumagot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 12:19, Mainit na pagtanggap, banal na guro. Nang marinig ang mga salitang banal na guro, agad na naging mapagmatsyag si Zane Ellsworth. Katatapos lang makipaglaban nina Eleanor Wood at ng Holy Master sa isang matinding labanan sa Shadowgate. Ang laban na iyon ay may kaakibat na pakiramdam ng pagsasamantala sa panganib ng isang tao. Alam na alam ng magkabilang panig na isa itong laro kung saan may kailangang mamatay. Isang tao lang ang maaaring mabuhay. Ngayon, may ipinadala ang banal na guro para sa isang salusalo. Isang weasel na bumibisita sa isang manok ngayong bagong taon, tiyak na may balak siyang masama. Gayunpaman, ang mga taong ito sa harap niya ay tila mga ordinaryong tao lamang. Malamang na hindi man lang nila mahawakan ang lelayan ng damit ng kanilang mga Panginoon. Hindi namin kilala ang banal na guro. Habang nagsasalita siya, isang puting pulbos ang nabuo sa kanang palad ni Zane Ellsworth. Sa isang sampal lang, ang mga taong ito sa harap niya ay babagsak at mamamatay agad. Walang masama, sampal. Nang handa na sana siyang sumuntok, isinara ni Eleanor Wood ang kanyang natitiklap na bentilador, at idiniin ito sa palso ni Zane Ellsworth. Mabuti na may mag-asikaso ng pagkain at tuluyan. Habang nakatingin sa grupo ng mga lalaking nasa harap niya, naglakad si Eleanor Wood na nakakuyom ang mga kamay sa likuran, tinatrato talaga ako ng banal na guro na parang isang kaibigan. Oo, si Zane Ellsworth, na hindi nang ahas na magsalita pa, ay masunuring sumunod sa likuran ni Eleanor Wood. Ngunit nanatiling alerto ang kanyang mga mata, pinagmamasdan ang paligid. Natatakot na baka may mangyaring anumang kapahamakan. Hindi siya makapaniwala na si Julius Reed ay napakabait pala para magpadala ng mga tao para partikular na tanggapin si Eleanor Wood. Habang papunta sila roon, iminungkahi ni Zane Ellsworth na manatili silang tahimik. Ngunit agad na tinanggihan ni Eleanor Wood ang ideya. Yaong mga hayagang nagsasabuatan ay humahamak sa paglilihim at hindi natatakot sa mga panlilinlang. Si Eleanor Wood ay mayroong pambihirang tiwala sa sarili niyang lakas. Pakiusap. Agad na binuksan ng mga bodyguard ng pamilya Donovan ang pinto ng kotse, magalang silang pinapasok. Nakatanggap sila ng utos na tretuhin si Eleanor Wood bilang isang iginagalang na panauhin. Salamat, tumanggo si Eleanor Wood, pagkatapos ay naupo sa likurang hanay. At dali-daling umikot si Zane Ellsworth para umupo sa passenger seat sa harap. Dahan-daang umalis ang convoy, patungo sa hotel ng pamilya Donovan. Nasaan ang banal na guro? Ibinaba ni Eleanor Wood ang bintana, pinagmasdan ang tanawin ng gabi sa labas. Sa di kalayuan, ang maingay na sentro ng Star City ay nagniningning ng maliwanag dahil sa mga ilaw. Isang nakakapreskong simoy ng hangin ang umihip, medyo nakalulugod. Pasensya na, pero sumusunod lang kami sa utos, wala na kaming ibang alam. Matigas na tugon ng driver. Kung gayon ay huhulaan ko. Sa halip na magalit, si Eleanor Wood ay nagtanong ng nakangiti, sa hotel. Pasensya na, hindi ko talaga alam, sagot ng driver, nagpatuloy sa pagmamaneho at sinasagot ang mga tanong ni Eleanor Wood, sinusunod ko lang ang utos na ihatid ka sa hotel. Ang anumang iba pang bagay ay lampas na sa responsibilidad ko. Nakakabagot naman. Umiling si Eleanor Wood, sumandal sa kanyang upuan, at pumikit. Maya-maya lang, huminto ang sasakyan sa harap ng isang hotel. Ito ang sentro ng lungsod. Ang pinakamasiglang hotel na pagmamay-ari ng pamilya Donovan. Ngunit sa sandaling ito, napapaligiran ito ng isang pulutong. Hindi ba kayo bukas para sa negosyo? Pumunta kami para gumastos, bakit ayaw ninyo kaming papasukin? Magrereklamo ako tungkol dito. Binubuli mo ang mga customer dahil malaki ang tindahan mo, magsasara ka rin naman sa kalaunan. Umalis na tayo, hindi na ako babalik dito. Maraming tao ang nakikipagtalo sa manager ng hotel. Pasensya na, pero may mga pinakamahalagang bisita kami ngayong gabi. Nireserba na nila ang buong lugar, patawarin niyo po kami, paliwanag ng manager, habang pinagpapawisan ng husto. Halos 100 tao ang nagtipon sa pasukan ng hotel. Marami sa mga negosyante ang pumili sa lugar na ito para magsagawa ng mga transaksyon. Total, may mga bagay at may mga tao rin na nangangailangan ng setting ng isang high-end na hotel, kasama ang ilang bote ng Western liquor, para maging epektibo. Bilang resulta, may nagbook na ba ng buong venue?
Ipinanganak at lumaki ako sa Star City, simula nang itatag ang hotel na ito, wala pa akong narinig na may nagbubok sa buong lugar. Kahit ang amo ng pamilyang Donovan ay hindi pa gumagawa niyan. Ngayon gusto ko talagang makita kung sino ang may ganitong kapangyarihan para i-book ang buong venue dito. Nag-uusap ang lahat, parehong galit at medyo may pagkausyoso. Dito mo ba ibubok ang buong venue? Sino kaya ito? Natatakot ako na baka hindi tayo makakain. Nakatayo si Eleanor Wood sa gitna ng karamihan, nakangiti kay Zane Ellsworth, nakabook na ang hotel, siguro pinagtatawanan ako ng Santo Lord. Maliit ang isip, medyo naiinis na sabi ni Zane Ellsworth, kung hindi ka nila matatalo, naiisip nilang gumamit ng ganoong kasuklam-suklam na mga panlilinlang para kamuhian ka. Sa labanan sa Medicine King Valley, halos napatay ni Julius Reed ang lahat ng naroon. Bilang punong kataas-taasang nakatatanda, si Zane Ellsworth ay puno ng hinanakit. Ngunit dahil sa pag-aalala para kay Eleanor Wood, hindi siya nang ahas na gumanti, lalo na ang maghayganti. Gayunpaman, sa kanyang puso, kinamumuhian na niya ng husto si Julius Reed. Tara na, maghanap na tayo ng sarili nating mapupuntahan, nakangiting sabi ni Eleanor Wood, umiiling habang tumalikod para umalis. Ginoong Wood. Ngunit sa sandaling iyon, isang sigaw ang nagmula sa likuran ni Eleanor Wood. Ginoong Wood, maghintay po kayo. Kalahating oras na kaming naghihintay at sa wakas ay dumating na kayo. Nagmamadaling lumabas ang manager ng hotel mula sa karamihan, hinihingal habang nakatayo sa harap ni Eleanor Wood, pakiusap. Nalinis na namin ang buong hotel. Ikaw, sigurado ka bang hindi mo ako napagkamalan na ibang tao? Kahit si Eleanor Wood ay nagulat. Itinuro niya ang sarili niya at nagtanong, ako. Oo, ikaw. Tuwang-tuwa na sabi ng manager ng hotel, habang tumatango, nilinis na namin ang buong hotel para lang hintayin ka. Instruksyon ito ni Mr. Reed. Pagkasabi niyan, tumabi siya at inilahad ang kamay, pakiusap. Hindi pa natatapos ang mga salitang lumabas sa bibig niya. Nagsimulang tumugtog ang musika sa entrada ng hotel. Isang hanay ng mga music hero ang tumugtog ng masiglang himig, nakatayo sa pulang carpet, sinasalubong ang duo ng Panginoon at katulong. Matapos kumuha ng mga litrato, ang imahe ni Eleanor Wood ay malinaw na lumitaw sa 100 pulgadang screen ng hotel. Pasensya na sa lahat, nakatayo ang manager ng hotel sa pasukan, sinenyasan ang mga taong hindi nasisiyahan, dumating na ang ating iginagalang na bisita. Sige, umalis na kayo. Pagkatapos noon, pumila ang mga waiter sa dalawang hanay, na bumubuo ng isang pasilyo upang salubungin sila. Naku po, sino ba tong lalaking to? Ang engranding pasukan. Sino ang nakakaalam? Pero mukhang hindi simple ang taong ito. Posible kayang tagapagmana siya ng isang malaking korporasyon. Magpo-post ako sa bilog ng mga kaibigan para magtanong. Kinuha ng lahat ang kani-kanilang mga telepono at kinunan ng litrato ang imahe ni Eleanor Wood sa malaking screen. At sinimulang ipakalat ito sa mga social network. Magaling. Tumangala si Eleanor Wood sa screen na nagpapakita ng kanyang imahe at tinapik ang dibdib ni Zane Ellsworth gamit ang kanyang pamaypay, huwag mong husgahan ang puso ng isang marangal na tao batay sa pamantayan ng mga hamak na tao. Bagamat kami ng Santo Lord ay magkaaway, mayroong respeto sa isa't isa sa pagitan namin. Pagkatapos, tumawa siya ng malakas at pumasok na nakakuyom ang mga kamay sa likuran. Naku naman ang amo niya. Isinama pa niya ang katulong niya. Habang pinapanood ang pag-atres ni Eleanor Wood, lahat ay humanga. Kasabay nito, hindi nila maiwasang mag-isip-isip tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa mismong sandaling ito, sa palasyo ng Hilagang Dagat, naupo si Everton Davenport sa kanyang trono ng may seryosong ekspresyon. Sa ilalim niya, ang kaliwang ministro ay umiiyak ng walang humpay. Kamahalan, ang husay ng lalaking ito ay kahanga-hanga, kung hindi dahil sa aking pananaw, baka nahirapan akong makatakas. Yumuko ng malalim si Celeres Grove at sinabing, pagdating ko roon, namatay na si Ginoong Hari. May dala siyang mahabang pana, at ang kanyang mga daliri ay nababalutan ng puting tela. Ishmael Will, ano ang natagpuan mo sa iyong panig? Tumingin si Everton Davenport sa matanda sa bulwagan. Hindi sumipot si Nelson sa manor ng pamilya Donovan, pagdating ko, napatay na sina Finnegan Springs at Branley Sinclair,
Nakatayo si Ishmael Will sa ibaba, walang pakialam na nagsasalita, dahil nag-aalala ako para sa kaligtasan ng palasyo, agad akong bumalik. Kamahalan, humingi po kayo ng hustisya para sa akin. Malakas na idiniin ng kaliwang ministro ang ulo sa lupa, habang sumisigaw sa sakit. Para patayin ang aking mga dignitaryo sa North Sea, sugatan ang aking mga general, at putulin ang aking mga landas sa pananalapi. Putok. Malakas na hinampas ni Everton Davenport ang kanyang trono at malamig na sinabi, maghanap. Alamin kung nasaan talaga siya. Magulat. Maya-maya lang, isang scout ang lumuhad sa labas ng pinto. Kamahalan, natagpuan na namin siya sa Zephyr Hotel. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 12:20, ang piging ng hongmen, nasaan siya? Habang umalangaw-ngaw ang boses ng scout, biglang tumayo ang nakaluhod na kaliwang ministro. Bilang tugon sa kaliwang ministro, nandito kami sa Zephyr Hotel, at nasaksihan namin ang mamamatay tao na pumatay kay Master King. Kinuha ng scout ang isang monitor mula sa kanyang sinapupunan, lumuhad sa lupa, at magalang na iniabot ito gamit ang dalawang kamay, ito ang mga larawan at video na aming kinunan. Pakiusap na ipasuri ito sa hari at sa kaliwang ministro. Isang piging ng tagumpay. Lumapit ang kaliwang ministro sa scout, kinuha ang monitor, at tiningnan ang mga litrato ng may walang pakialam na tingin. Oo nga, ito nga ang taong ito. Hindi kalayuan, nang makita ni Celeres Grove ang imahe ng lalaki sa screen, ay agad na nagsalita ng may malamig na tono. Napilitan siyang baliin ang isang daliri. Isang malaking kahihiyan. Kamahalan, humingi po kayo ng hustisya para sa akin. Kumatok. Lumuhad sa lupa ang kaliwang ministro. Ang karaniwang mahinahong lalaki ay nahirapang manatiling makatuwiran habang dinaranas ang sakit ng pagkawala ng isang anak na lalaki. Nasigurado mo na ba na ito nga talaga ang lalaking iyon? Itinuro ni Everton Davenport ang scout at nagtanong, walang mali. Nakita ko mismo, siya nga itong lalaking ito. Sagot ng scout, sa labas ng Zephyr Hotel, may mga litrato ng lalaking ito sa malaking screen. Sinasabing nilinis ng Zephyr Hotel ang lugar ngayon, at siya lang ang pinaglilingkuran. Ang Zephyr Hotel ay isang ari-arian ng pamilya Donovan. Pagkatapos ng pagkamatay ni Branley Sinclair at Finnegan Springs, muling pumalit sa pamamahala si Dawson Carmichael. Tila isa itong pagdiriwang ng tagumpay. Inilagay ni Ishmael Will ang kanyang mga kamay sa harap niya at mahinahong nagsimulang, napakalinaw ng kanilang kay-abangan. Kamahalan, pakiusap po, ipaghiganti ninyo ang hilagang dagat. Kumatok. Sa loob ng maharlikang korte, sabay-sabay na lumuhad ang mga opisyal sibil. Ang kaliwang ministro ang pinuno ng mga opisyal sibil. Ngayong napatay na ang nag-iisang anak na lalaki ng kaliwang ministro, ipinakita nila ang kanilang paninindigan. Ang bagay na ito ay may kaugnayan sa reputasyon ng The North Sea. Kung hahayaan natin ang mamamatay tao na pukawin tayo ng ganito sa sarili nating teritoryo sa Star City, saan kaya tatayo ang prestihiyo ng The North Sea? Lumabas ang kanang ministro mula sa karamihan at tumayo sa gitna ng malaking bulwagan, matapang kung hinihiling sa kanyang kamahalan na magpadala ng isang tao upang patayin ang kriminal na ito. Kamahalan, pakiusap po, patayin po ninyo ang kriminal na ito. Sa likuran niya, sabay-sabay na lumuhad ang mga opisyal ng militar. Gusto ko talagang makita kung ano ang kaya ng lalaking ito. Naguluhan din si Everton Davenport, hindi karaniwan sa mundong ito ang isang taong kayang magdulot ng nakakahiyang pagkatalo laban sa Celeres Grove. Total, isa naman niyang kilalang Great Grandmaster. Sino ang pupunta? Inangat niya ang kanyang ulo, at tumingin sa mga nasa ibaba. Gagawin ko. Malamig na nagsalita si Celeres Grove, hawak ang isang mahabang pana, hindi ako kontento sa aking pagkatalo at nais kong mabawi ang aking karangalan. Kieran Cook, Von Cook, kayong magkapatid, samahan ninyo si Celeres Grove. Itinuro ni Everton Davenport ang dalawang lalaki sa ibaba at ikinumpas ang kanyang kamay, bilasan ninyo. Malapit na ang pagsasaayos ng North Sea. Wala tayong oras para sayangin sa kanya. Matagal nang sikat at may malaking reputasyon sa North Sea ang magkapatid na Kieran Cook at Von Cook. Ayon sa gusto mo, tumalikod na silang tatlo at umalis. May balita ba tungkol sa bid pulse? Pagkaalis ng tatlo, tumingin si Everton Davenport sa kaliwang ministro, naiintindihan ko ang sakit ng pagkawala ng anak mo,
pero kailangan mo pa ring pangasiwaan ang mga gawain ng bansa. Wala pang balita tungkol sa bid pulse. Ngunit ayon sa kasunduan, si Isabella Worm ay nakatakdang dumating bukas, dala ang Divine Dragon Tripod upang ibigay sa kanyang kamahalan. Sumagot ang kaliwang ministro, nakayuko ang ulo at malungkot ang boses. May balita ba tungkol kay Baylor? Bahagyang nagpakita ng matamis na ngiti ang mukha ni Everton Davenport nang banggitin niya ang kanyang anak na babae. Matapos ang pagkabigo ng pambansang digmaan, maagang nakatakas si Everton Davenport, at nakarating sa Star City. Si Baylor Davenport din ay nadestino rito. Pagkalipas ng mga taon, sinimulang ipatupad ng Everton Davenport ang plano. Bumalik sa probinsya si Baylor Davenport, nagkukubli sa tabi ni Anna Harris, at sa tulong ni Kyler Reid, patuloy siyang napapalapit at nakilala si Anna Harris. Pagkatapos, matagumpay niyang nakasama si Anna Harris sa ibang bansa at pabalik sa bansa. Sa panahong ito, ganap niyang kinontrol ang lahat ng bagay tungkol kay Anna Harris. Sa wakas, lumitaw siya sa tabi ni Julius Reid bilang isang kaibigan mula sa Keller Radcliffe, sinusubukang akitin at alamin ang kasalukuyang kalagayan ng banal na pinuno. Kalaunan, habang naghahanda ang North Sea para sa restorasyon, nagtayo si Baylor Davenport ng isang maliit na patio sa Gonzales City upang ilihis ang atensyon ni Julius Reid. Habang iniisip ang kanyang anak na babae, kumislap ang pagmamalaki sa mga mata ni Everton Davenport. Mabuti naman ang kalagayan ng kanyang kamahalan, makatitiyak kayo, kamahalan. Nakangiting nagsalita ang kanang ministro, dahil malaya siyang nakakagalaw sa paligid ng banal na pinuno, malamang ay wala ng ibang taong may kakayahang gawin iyon sa mundo. Mabuti na lang at ang mensahe ni Baylor ang nagtulak sa akin na baguhin ang estratehiya at makipag-alyansa kay Pendleton. Marahang tinapik ng kanang kamay ni Everton Davenport ang armrest, ang kanyang boses ay may bahid ng kalungkutan, dahil hindi maaaring patayin ang banal na pinuno, aagawin ko na lang si DeMarco Mount at magiging bagong banal na pinuno. Sa oras na iyon, kasama ang pinagsamang lakas ng buong mundo, papayagan natin siya. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo siya at tumingin sa kaliwang ministro, medyo pagod na nagsasabing, kapag patay na ang taong iyon, magulat ka sa akin. Kuwait, nasaan ang banal na guro? Zephyr Hotel, restaurant sa unang palapag. Ang restaurant, na kayang umupo ng mahigit 100 tao, ay mayroon lamang 2 parokyano sa sandaling iyon, sina Eleanor Wood at Zane Ellsworth. Pero may 12 ng mga waiter na nakatayo sa tabi. Nagpabalik-balik ang manager, habang tadtad ng pawis. Pasensya na, wala akong nakikilalang banal na guro. Ngumiti ang tagapamahala, na nakatayo sa tabi ni Eleanor Wood, at sumagot. Kung gayon, magtatanong ako ng ibang tanong. Nasaan si Mr. Reid, na nag-imbita sa akin para kumain? Kinuha ni Eleanor Wood ang isang baso ng pulang alak at dahan-daang inikot ito. Humigop siya ng bahagya, may importanteng ginagawa si Mr. Reid. Kapag tapos na siya, natural lang na makikipagkita siya sa iyo, tapat na sagot ng manager. Magbigay ka ng mensahe para sa akin. Inilapag ni Eleanor Wood ang baso at kumuha ng chopsticks, marahan na dinampot ang isang piraso ng karne at nguyain ito. Napakasarap nito. Tunay na natupad ng nangungunang hotel ng Star City ang reputasyon nito. Sabihin mo lang, nag-isip siya sandali at inilapag ang kanyang mga chopstick, kung walang merito, hindi dapat tumanggap ng mga gantimpala. Sa ganitong kaaya-ayang paanyaya, nakakaramdam ako ng pagkakasala sa puso. Huwag kayong mag-alala, ngumiti ang manager at nagsimulang magsalita, sinasabi ni Mr. Reid na ito ay bilang pasasalamat sa inyong tulong. Tulong. Hindi lang si Eleanor Wood ang nagulat, kundi maging si Zane Ellsworth. Anong tulong? Maingat na tanong ni Zane Ellsworth. Balak sana niyang suriin kung may lason sa pagkain, pero nang maalala niyang ang nakaupo sa harap niya ay ang Diyos ng medisina, isang henyo na minsan lang mangyari sa isang milenyo, bumalik na lang siya sa kanyang upuan. Iyon, hindi ko alam. Ngumiti ang manager, ibinabahagi ko lang ang mensahe ni Mr. Reid. Pagkatapos niyang sabihin iyon, umatras siya ng 3 metro sa likod ni Eleanor Wood. Nakakatuwa naman. Umiling si Eleanor Wood, medyo naguguluhan, dahil nandito na tayo, huwag na tayong mag-alala. Kain na tayo. Kakakuha lang niya ng chopsticks, ni hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong kumuha ng pagkain.
Isang mapanganib na aura ang biglang bumalot. Bigla. Kumuha si Eleanor Wood ng puting papel na pamaypay mula sa mesa at marahas itong pinaypay. Kumalabog. Isang palaso ang nailihis, at bumaon sa marmol na sahig ng hotel. Sa buong palaso, tanging ang buntot lamang ang nanatiling nakikita sa ibabaw. Oy, sus Mariosep, nagtakbuhan ang lahat ng waiter sa hotel, kasama na ang manager. Sina Eleanor Wood at Zane Ellsworth na lang ang natira sa buong bulwagan sa unang palapag. Diyos ng medisina, isa itong pagtambang. Ibinaba ni Zane Ellsworth ang kanyang mangkok at chopsticks, malamig na pinagmasdan ang paligid, isa itong kunwaring piging ng banal na guro. Hindi naman talaga. Kalmadong iwinagayway ni Eleanor Wood ang puting pamaypay na papel, habang nakatingin sa direksyon kung saan nanggaling ang palaso, masasabi kong ang mga taong ito ay tiyak na hindi inayos ng banal na guro. Ang ganitong mga bastos na pamamaraan ay hindi maaaring makapinsala sa akin. Tumayo siya at biglang tumangala. 2 tao ang nakatayo sa kisame. Bawat isa ay may hawak na espada, mabilis silang bumaba. Pakitunguhan sila. Tinupi ni Eleanor Wood ang kanyang puting pamaypay na papel at sumandal sa kanyang upuan, mahinahong nagsalin ng isang baso ng red wine. Ang mga menor de edad na karakter ay hindi karapat-dapat sa kanyang personal na intervention. Tunog. Tumalon si Zane Ellsworth, isang manipis na puting usok ang lumabas mula sa kanyang palad. Lason. Matapos maramdaman ang panganib, hindi na naghintay ang 2 salarin na matamba, gumalaw sila sa ere at bumagsak sa sahig. Patayin sila. Kinuha ni Eleanor Wood ang baso ng pulang alak at walang pakialam na nagsalita.